Naranasan mo na bang umupo at makinig sa mga kwento ng nakakatanda? Naranasan mo na bang pakinggan ang kanilang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa? Karamihan sa atin na nabiyayaang maranasan ng makapiling pa ang ating mga lolo at lola ay makaka-relate sa kwentong ito, kung paano nila ikukumpara ang buhay noon sa buhay ngayon. Ang kwentong ito ay para sa mga unang beses umibig. Ito ay para sa mga unang beses na nabigo. Para sa mga nasaktan, naiwanan at natutong bumangon. Ang kwentong ito ay para sa mga natutong umibig muli. Sa mga nagturo sa iyo kung paano magmahal sa pangalawang pagkakataon. Sa mga nagpatuloy, sa mga nawala, at sa mga nagbabalik. Ang sabi nga ni Lola Pasing, may sinusundang ritmo ang lagay ng panahon. Ito rin ang ritmong sinusundan ng puso. Dear Papa Dudut, ilang ulit ko nang binuo ang sulat ng kwentong ito. Ilang ulit ko na ring binura at inulit ang mga naunang sinulat ko. Inaamin ko na hindi ko mabigyan ng justice ang kwentong ito dahil alam ko na kahit anuman ang gawin ko ay kulang pa rin ito para maibahagi ng buo at tapat ang lahat ng natutunan ko mula sa isang taong nagturo sa akin ng okay lang ang magmahal at masaktan, na okay lang din ang magmahal muli at umasang muli. Hanggang ngayon, wala na ang taong ito sa aming piling. Pero dama ko pa rin ang epekto ng lawak ng kanyang pagmamahal sa aming lahat. Sa simula pa lang ay sasabihin ko nang hindi ko kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Pero malaki ang kinalaman nito sa kung ano at sino ako ngayon. Ako po si Ricky. Tunay at tapat magmahal sa aking asawa at 3 anak. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang kwento ng aking lola, si Lola Pasing. Noong bata pa ako, mga taong 1980s, nagkaroon ng mga sunod-sunod na brownout sa aming lugar. Kadalasan ito ay mula 2 hanggang 3 magkakasunod na araw sa magkakasunod din na linggo. May bagyo man o wala, naging ritual na sa amin ang magsindi ng lampara at mga kandila tuwing gabi habang naghahapunan ng sardinas at binating itlog. Noong mga panahong ito, bago pa lamang ang mga rechargeable lamps na gaya ng binili ni Papa. Dahil bago pa lamang ay ingat na ingat ang gamit namin dito. Kadalasan ay si Papa ang nangunguna sa ganitong mga teknolohiya. Nasisigundahan naman ni Lolo ng papuri. Sila ang palagi magkausap sa mga bagay na ganyan. Nakatira kami sa bahay ng mga magulang ni Mama. Kung si Papa at si Lolo ang mga hilig ay technology, si Mama at Lola naman ang mga hilig ay tradisyonal. Kandila at lampara ang mas gusto nila. Wag lang daw aksidenteng matabig para iwas sa sunog. Bata pa ako noon, mga 10 years old pa lamang ako at wala pang konsepto ng romantic dinner. Pero ngayong 40 plus na ako, saka ko naiisip na romantic pa pala ang panahon noon. Dahil walang kuryente, lahat kami nakapalibot sa hapagkainan kapag 6:00 na ng gabi. Ako, si Mama, si Papa, ang kapatid kong babae at si Lolo at Lola. Pagkatapos maghapunan, pagkatapos maghugas ng pinagkainan, nagkikwento muna si Lola sa amin bago kami matulog. Laman ng mga kwento niya ang kanyang kabataan. Naalala ko pa hanggang ngayon ang kislap ng kanyang mga mata habang nagkukwento at nagpapaypay ng abaniko sa aming magkakapatid at sa kanyang sarili. Naaalala ko pa tuwing binabanggit niya ang mga artista noong kabataan niya. Sina Gloria Romero, Armando Goyena, Tessie Quintana, Rogelio de la Rosa at marami pang iba. Sila daw noon ang mga sikat.
Noong una kong makita ang picture ni Gloria Romero, saka ko lang naisip na may hawig pala si Lola sa kanya. Minsan ay nakita ko ang isang lumang litrato ni Lola noong kabataan niya. Kamukha ni Lola si Gloria Romero noong bata pa siya. Parehong maamo ang mukha at bilugan ang mga mata. May nuna lang si Lola sa bandang noo. Si Lola din ang nag-impluwensya sa akin sa pakikinig ng radyo para sa mga balita tuwing may bagyo at para sa mga drama tuwing oras ng paglilinis o paglalaba. Kaya hindi bago para sa akin ang sundan ang mga kwento at drama ninyo sa inyong programa. Ang sabi nila noong bata pa ako ay kulang daw ang height ko para sa aking edad. Pero ang sabi ni Lolo, kapag natuli na ako, tatangkad daw ako kaagad na parang basketball player. Maliban sa mga bagong teknolohiya ay mahilig din si Lolo sa basketball. Kaya nang sumunod na taon, nung edad 11 na ako ay sinamahan ako ni Papa at ni Lolo sa clinic sa aming bayan. Ang sabi ni Lolo, ito ay para daw maging basketball player na kaagad ako. Sabay thumbs up. Ito ang huling alaala ko kay Lolo bago siya pumanaw matapos ang ilang buwan dahil sa atake sa puso. Matinding lungkot ang dinanas ng pamilya namin noon, lalo na si Lola. Naalala ko pa ang mga salitang binitawan ni Lola noon. Ang sabi niya, "Papang, paano na yan? Wala ka na. Paano na kami?" Nasa school ako noong nangyari ang lahat. Pag-uwi ko ay dinala kaming lahat sa ospital para makapiling ang bangkay ni Lolo. Maliban sa lungkot, na-disappoint din ako dahil konti lamang ang tinangkad ko. Gusto ko pa naman sanang maging basketball player gaya ng sabi ni Lolo. Naalala ko pa, dasal ko kay Lolo pagkatapos niyang pumanaw, "Lolo, paano na yan? Hindi na ako magiging basketball player gaya ng gusto mo." Pero gumaan ang bahagya ang pakiramdam ko nang sabihin ni Lola na okay lang daw na hindi ako masyadong matangkad. Para maabot daw niya ako at maalalayan ko siya kapag tumanda na siya. At hindi na siya makapaglalakad pa. Mas naging malapit ang loob ko kay Lola Pasing simula noong sandaling yon. Kailangan ako ni Lola. Kailangan ko siyang samahan. Hindi kami mayaman, sapat lang ang kinikita ni na Mama at Papa sa trabaho. Pero noong na-assign si Papa sa Maynila dahil sa kanyang trabaho bilang ahente ng gamot, naiwanan ako sa aming probinsya sa piling ni Lola. Dinala ni Mama at Papa ang kapatid ko dahil baka daw ma-stress si Lola sa pag-aalaga sa kapatid ko. Pinaliwanag naman nila sa akin kaya ako ang naiwan kay Lola. Saka nasa gitna pa lamang ako noon ng school year kaya mahirap daw na ilipat kaagad ako sa Maynila. Hindi pa nag-aaral noon ang aking kapatid kaya okay lang na isama siya. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay mas matanda pa kesa sa edad ko. Pero sa alaala ni Lola Pasing, ang kwentong ito ay parang kahapon lamang nangyari. Nasa edad na 12 pa lamang ako noon. Buwan ng Setyembre nang sinalanta ng malakas na bagyo ang aming lugar. Umapaw ang mga ilog. Nagdulot ito ng malawakang pagbaha. Ang sabi ni Lola, mukhang katapusan na ng mundo. Akala niya ay hindi na kami makakaligtas. Sa tabi ng lampara at kandila ay nagdasal kami ni Lola. Nagrosaryo kami ng ilang ulit at pinagdasal ko na sana ay ligtasin ang nanay at tatay at kapatid ko sa Maynila. Ipinagdasal ni Lola na kung nalalapit na ang katapusan ng mundo, huwag sana rito, huwag sana ngayon. At hindi sana sa ganitong pagkakataon na magkakalayo kaming lahat. Lola Pasing, halika na, tumataas na yung baha. Ha? Abay, saan tayo pupunta niyan? Sa bubong, Lola! Hindi na tayo makakatawid ng tulay, umaapaw na yung ilog! Bubong! Sa bubong! Ay, sandali! Ang mga litrato! Lola, tara na po! Sandali lang! Baka maabutan tayo ng baha!
Tulungan mo akong kunin ang lahat ng mga litrato. Lola, iwan niyo na po yung mga koleksyon ninyo. 1960s ewan pa ang mga yun. Kukuha na lang tayo ng mga bagong litrato niyo. Ricky, hindi maaari. Tulungan mo ako, dali. Hindi ako aalis na wala ang mga litrato. Lola naman eh. Nasaan po ba yung mga litrato? Halika, tulungan mo ako. Nandito lang ang mga yun sa loob ng aparador. Nasaan na yun? Ricky, humahagupit na ang hangin sa labas. Ito na, nakuha ko na po yung kahon ng mga litrato. Ilalagay ko na lang po sa loob ng supot para hindi mabasa. Nandyan na ba lahat? Patingin. Nasaan na ang larawan niya? Nandito nang lahat po sa loob ng kahon. Wala ang larawan niya. Lola, nakuha ko na po lahat ng mga larawan ni Lolo. Hindi ang larawan ng lolo mo. Larawan po nino. Hener. Ang larawan ni Hener. Sino? Hener. Wala ang larawan ni Hener. Lola, sino po si Hener? Tulungan mo akong maghanap. Kailangan na po nating umalis. Hindi maaari. Hanggang hindi natin mahanap si Hener. Lola, tara na. Lampas tuhod na yung baha sa labas. Si Hener, andito lang yon. Andito lang siya. Tsaka na lang po natin hanapin kapag humupa na yung baha. Ako pong maghahanap. Kailangan na nating umalis, Lola. Hindi maaaring mawala yon. Hindi maaaring mawala ulit si Hener. Halika na, Lola. Akit na tayo sa bubong. Tara na po. Papadudot, ang inaakala naming simpleng bagyo lamang ay nagdulot ng malawakang pagbaha sa aming lugar. Sinisisi ito ng mga taga sa amin sa pamumutol ng puno sa kabundukan. Pangatlong beses na itong nangyari sa loob ng 5 taon. Ilang minuto lang ay tumaas na kaagad ang tubig sa ilog na umabot na sa bahay ni Lola na nasa tabing ilog lang. Natumba at inanod pati ang malalaking puno ng mangga na sabi ni Lola ay tanim pa ni Lolo noong unang taon nilang mag-asawa. Sa gitna ng malakas na hangin at masakit na tama ng ulan, ay dahan-dahan kong inalalayang umakyat ng bubong si Lola gamit ang pinagpatong-patong na drum ng tubig at ilang kahoy. Noong una ay parang hindi daw niya kaya pero dahil isang palapag lamang ang bahay ni Lola ay nagawa din niyang sumampa sa bubungan. Sumilong kami sa kabilang bahagi ng bubong na hindi tinatamaan ng hangin at ulan. Doon kami nagpalipas ng ilang oras hanggang sa unti-unting humina ang bagyo. Tinanong ko si Lola kung bakit ayaw niyang lumipat ng tirahan. Minsan na ito nangyari sa aming lugar at malamang ay mangyayari pang muli. Ang sabi niya ay dito na raw siya tumanda at dito na rin siya mamamatay. Tumingin lang siya sa akin ng matagal, sabay kurot sa aking tagiliran. Kaya nga andito ka ang sabi niya. Para hindi mangyari yon, sabay yakap sa akin ng mahigpit. Naunang naisip ni Lola na isalba ang mga litrato mula sa kanyang aparador. Ang litrato ng yumao kong lolo na sinanding. Ang litrato nila mama at papa at ng iba pang mga anak ni Lola. Ang litrato ng aking mga pinsan, ang litrato naming magkakapatid. At ang isang larawan na paulit-ulit niyang hinahanap. Naniniwala si Lola Pasing na kaya nating pigilan ang mga kamay ng orasan. Naniniwala siya na kaya nating hulihin ang sandali. Ito ay sa pamamagitan ng mga litrato. Sa mga litrato huminto ang panahon. Sa mga larawan nakatigil ang mga alaala ng araw na kinuha ang litratong yon. Ang sabi ni Lola sa akin, sa kahit na anumang sakuna, ang una pa rin niyang ililigtas ay ang mga litrato na ito na nakalagay sa loob ng isang maliit na lumang karton ng sigarilyo. Ang sabi ni Lola, ang bawat alaala na nakadungaw sa mga litratong ito ay ang mga nakaraan na higit pa sa halaga ng alahas, higit pa sa halaga ng salapi, higit pa sa anumang pag-aari. Ang kayamanan ay maaaring paghirapan anumang oras. Pero ang alaala ay hindi na maaaring balikan magpakailanman. Habang patuloy na humihina ang hangin at ulan ay saka lamang ako naglakas ng loob na tanungin si Lola. Sino po si Hener? Matagal na nahimik si Lola Pasing
Baka sa kanyang mukha ang pagdaloy ng mga alaala. Dito niya sinimulan ang pagkukwento sa akin ng kanyang buhay at ng mga taong minahal niya. Ito ang kwento ni Lola Pasing. Pasing, umuulan na. Ihatid na kita. Tumito muna tayo, Hiner. Hoy, hintayin niyo ako. Nanding, bilisan mo! Huwag kang babagal-bagal! Uuwi na ba tayo? Ewan ko ba dito kay Pasing? Umuulan na nga eh. Ang sabi nga ng mga nakakatanda, ang unang patak daw ng ulan ang pinakamaswerte sa lahat. Parang blessing, parang grasya. Maswerte? Ang sabihin mo, maswerte ka kung hindi ka sipunin. Ano ba kayo? Kayo pa man din itong mga lalaki, kayo pa ang takot sa sakit. Sumilong muna tayo. Yun oh, doon sa may kubo. Tara! Ang mauli, unggoy! Hiner! Tara na! Dalihan mo, Pasing! Nanding! Bumalik kayo dito! Magsama kayo ng ulan mo! Dalihan mo, Pasing! Oo na! Nandyan na! Si Pasing ang unggoy! Madaya kayo! Sadyang maliliksi mga binti ninyo. Wala bang tao dito? Wala. Ito, pinaglalagyan lang nila to ng dayami. Kuminsan pale kapag may ani. Parang sabsaban. Dito ka sa tabi ko, Pasing. Sige na nga. Sumilong na muna tayo dito. Parang papalakas na rin ang ulan. Hiner, sa Maynila, walang ganito. Walang kubo na pwede mong silungan kapag umuulan. Kailan ka ba luluwas? Sa Lunes, sa susunod na linggo. Baka huling labas na natin to. Kailangan ko pang maganda ng mga gamit ng perang gagamitin. Kailan ka babalik? Pipilitin kong makauwi palagi. Parang walang kasiguraduhan yun ah. Teka, kulang pa ba ang baon mo? Sasabihin ko kaya man na… Salamat. Pero ginagawa na ng paraan ni na nanay at tatay. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Hindi ka ba bibisita kada linggo? Hayaan mo namang makapag-aral ng maigi si Hiner. Hindi ka naman niya ipagpapalit sa iba. Hindi naman sa ganon. Pero malulungkot ako kapag hindi kita nakikita bawat araw. Sus! Ang magkasintang ito. Parang ilang buwan lang, hindi naman mangingibang bansa tong si Hiner. Susulat ako. Linggo-linggo. Aasahan ko ang mga sulat mo, ha? Ay, ang sarap humiga sa dayami at nakatingin lang sa bubong. Tama ka, Nanding. Walang ganito sa Maynila. Kaya umuwi ka agad, ha? Bilisan mo. Dalasan mo. O, bantayan mo muna si Pasing habang wala ako, ha? Oo naman. Ganito pa rin kaya tayo sa pagtanda natin? Magkababata sina Lola Pasing, Lolo Nanding at itong si Hiner. Sabay silang lumaki at nagkamalay sa lugar na ito. Sabay pumasok sa parehong elementary school at sabay na pumasok sa parehong high school. Magkasama sila sa JS Prom at sa mga pasayaw sa bayan. Matalik na magkaibigan ang tatlo. Madalas kinikwento noon ni Lola ang mga kalaro niya ng patintero at taguan noong bata pa siya. Kinikwento niya ang batang uhugin na palaging may guhit ng sipon mula ilong hanggang pisngi. Kinukwento din niya yung batang mayaman na palaging hatid at sundo ng yaya kapag naglalaro sila ng sipa. Meron din yung batang iyakin kapag natatalo. Sa lahat ng ito ay si Nanding ang palaging kinukwento niya na kakampi at bodyguard daw niya kapag may nangaaway sa kanya noong bata pa sila. Ni minsan ay wala siyang naikukwentong Hiner. Ngayon ko pa lamang narinig ang pangalan na ito. Papa Dudut, sa kwento ni Lola tungkol sa kabataan niya ay si Hiner daw ang una niyang naging boyfriend. Kung minsan para lang makalusot sa kanilang mga magulang, sinasama nila ang batang si Lolo Nanding. Si Nanding kasi ang pinagkakatiwalaan ng magulang ni Pasing. Bukod sa may kaya ang pamilya ni Nanding ay gentleman siya at harmless. Pabiro pa nga ang sabi ni Lola na sipsip daw kasi si Nanding. Palagi siyang nagdadala ng mga mangga sa bahay ni Pasing dahil may manggahan sa kabilang bayan ng pamilya ni Nanding. Ang kwento ni Lola, si Hiner daw ang pinakamatalino sa kanilang tatlong magkakaibigan.
Madaming alam daw si Hiner sa mga batas, sa government, sa history at marami pang iba. Palagi din daw silang nagdidiskusyon tungkol sa politika, lalo na si Nanding at si Hiner. Ang pananaw daw kasi ni Hiner ay ang pananaw ng mga masa. Ang pananaw naman daw ni Nanding ay pananaw ng may kaya. Si Hiner din daw ang unang nakatungtong sa kolehiyo sa kanila. Si Nanding kasi pagkatapos ng high school ay nag-invest muna ng negosyo at ginawang manggahan ang pinamana sa kanyang lupa. Saka na lamang siya bumalik sa kolehiyo at tinahak ang kursong business. Matapos ang 1 linggo mula noong huling labas nila, tumungo na papuntang Maynila si Hiner. Hinatid siya ng kanyang pamilya kasama sina Pasing at Nanding sa hintayan ng bus. Mahigit 10 oras din ang biyahe noon, halos buong araw pa Maynila. Bit-bit ang isang malaking maleta at isang supot ng pabaong mangga mula kay Nanding at suma naman mula kay Pasing. Sumakay si Hiner ng bus papunta ng Maynila. Ang sabi ni Lola ay magkahalong lungkot, saya at kaba ang naramdaman niya. Lungkot dahil matagal silang hindi magkikita ni Hiner. Saya naman dahil matutupad ni Hiner ang kanyang pangarap na maging engineer. At kaba dahil paano kung may makilala siyang iba? Isang babaeng matalino at edukada pa na katulad din ni Hiner. Wala pa ding cellphone at text noon at wala pa ding telepono sa bayan namin. 2 bayan pa at isang bundok ang lalakbayin para makarating sa pinakamalapit na syudad na merong telepono. Sulat lamang ang tanging paraan para magkabalitaan sila. Yon ang pinakamahalagang paraan ng kanilang komunikasyon noon. Pasing! Pasing! May sulat si Hiner! Pasing! Magmadali ka! Buksan mo ang sulat! Basahin mo! Mahal kong Pasing, malaki pala ang Maynila. Ang daming tao. Malalaki ang mga gusali. Totoo nga mga napapanood natin sa mga pelikula ni na Gloria Romero at Rogelio de la Rosa. Nakatira ako sa isang paupahan para sa mga mag-aaral. Nakatira ako sa isang paupahan para sa mga mag-aaral. Nakakuha din ako ng trabaho bilang waiter para makatulong kina nanay at tatay habang nag-aaral. Ang dami mga kotse, ang kikintab. Matatalino ang mga guro ko, minsan sa klase. Ang kwento ni Lola halos linggo-linggo siyang nakakatanggap ng sulat mula kay Hiner. Binabasa nilang dalawa ito ni Nanding ng malakas na parang kasama lang din nila si Hiner. Binabasa nila kadalasan ang mga sulat ni Hiner sa kubong natagpuan nila bago pa sila magkahiwalay ng landas. Ito ang naging tambayan nila. Mahirap daw ang buhay ni Hiner sa Maynila pero masaya siya. Sa kwento ni Hiner ay pinag-aralan daw niya ng maigi ang pagtawid ng kalsada dahil madaming sasakyan sa Maynila. Kung sa probinsya ay may mga mababagal na kalabaw lamang ang nakakasalubong mo sa bukid, sa Maynila ay rumaragas ang mga kotse, truck at bus na. Ang kwento rin ni Hiner na minsan ay nagkamali pa daw siya ng pasok ng classroom dahil maling building ang napasukan niya dahil sa lawak ng university grounds. Kinuwento rin niya ang mga nakikilala niyang sikat na mga teacher, lalo na ang mga lessons nila. Ang sabi ni Hiner, ang akala daw niya ay matalino na siya. Nagkakamali pala siya. Madami pa raw siyang hindi alam. Madami din daw siyang mga competitive na mga kaklase. Kailangan daw na hindi lalampalampa, hindi dapat babagal-bagal. Sa pansagot naman ng sulat ni Pasing kay Hiner ay kinuwento naman niya na nag-aral na siya ng dressmaking sa community school sa kabilang bayan. Si Nanding naman ay maswerte sa negosyo dahil hitik sa bunga ang manggahan niya. Naghahanap pa siya ngayon ng isa pang bakanting lupa para mag-expand. Parang unti-unting nilalatag ang buhay nilang tatlo habang patuloy silang magkalayo. Ang kwento naman ni Hiner kay Pasing, sa susunod na sulat ay may nakilala daw siyang isang grupo ng kapareho niya
ng pananaw tungkol sa politika. Palagi daw sila nagkikita para sa mga diskusyon. Sa wakas daw ay nakakilala siya ng mga kapareho niya ng pananaw sa buhay. Sa isang sulat naman ay pinapaalalahanan siya ni Pasing na mag-ingat daw noong mga panahong ito ay may nababalita ang mga kaguluhan sa Maynila. Lumipas ang ilang buwan ng halos linggo-linggong sulatan. Dumating ang bakasyon at ang unang pag-uwi ni Hiner. Piyesta sa aming bayan noon. Ang kwento ni Lola sa plaza ay may mga perya at kainan. Masaya ang lahat. Meron ding pasayaw at naaalala pa ni Lola. Minadali daw ni Nanding ang pagbili ng una niyang kamera para lamang sa pagdating ni Hiner. Hindi pa yung katulad ng mga kamera natin sa ngayon. Malaki ito, mabigat at nakakabulag ang flash. Sabi ko nga, Papa Dudut, ang lolo ko ang kasundo ni Papa sa mga usong gadgets. Doon nagsimula ang pagkahilig ni Lolo sa pagkuha ng mga litrato. Photography ang favorite hobby niya. Karamihan sa mga photos na kinukuha noon ni Lolo ay mga scenic view at si Lola. Noong gabing pagdating ni Hiner ay sinundo ni Nanding si Pasing sa bahay at sabay silang nagtungo sa plaza para doon makipagkita at salubungin si Hiner. Pagkatapos ng pasayaw ay hinila ni Hiner si Pasing sa isang tabi ng plaza para makipag-usap habang hinahanda ni Nanding ang kamera. Alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon natin ngayon, pero hihilingin ko sa iyo ang konti pang pasensya. Hintayin mo lang ako, Pasing. Kapag maayos ng lahat ay babalikan kita dito. Magpapakasal tayo. Huwag mo akong paasahin sa mga bagay na ganyan. Pangako, pakakasalan kita. Kasal? Sinong magpapakasal? Magpapakasal na kami, Nanding. Payag na si Pasing. Oo. Di mabuti. Sinusuportahan ko kayo. Aba, magandang balita yan. Aba, dapat lang. Ingatan mo tong si Pasing ha. Tuparin mo ang pangako mo. Alam mo namang mahal ko siya. O yan, ngiti na. Magpapakuha tayo ng litrato. Ngiti na para sa litrato. 1, 2, 3. Mga pangakong binuo mula sa mga pangarap. Ang sabi ni Lola, mga pangarap na pinaghandaan ng maigi ang pundasyon para maging totoo. Yan ang plano. Pagkatapos lamang ng 3 araw na bakasyon, sinabi ni Hiner na babalik na raw siya ng Maynila. Nagtaka si Pasing dahil ilang linggo pa daw ang bakasyon niya. Ang sabi ni Hiner ay kailangan daw niyang bumalik dahil maliban sa pag-aaral ay nagtatrabaho din siya para matustusan ang pag-aaral niya at para makaipon. Kahit ayaw ni Pasing ay inintindi na lamang niya ang sitwasyon ni Hiner. Sa isip ni Pasing ay ganito na ang magiging sitwasyon nila habang nag-aaral at nagtatrabaho si Hiner sa Maynila. Kahit sa panahon ng bakasyon mula sa university ay hindi na sila halos magkikita ni Hiner. Bago umalis si Hiner ay kinausap niya muna si Pasing. Ang kwento ni Lola, ipinangako daw sa kanya ni Hiner ang katapatan ng pag-ibig. Hindi daw siya makakauwi ng linggo-linggo dahil bukod sa magastos ay nakakapagod din. Dagdag pa ni Hiner na aabutin daw siya ng 6 hanggang 8 buwan para makauwi at makapagbakasyon, pero pipilitin daw niyang makauwi sa mga espesyal na okasyon. Ang kwento ni Lola, alam daw niyang hindi ito madalas na mangyayari dahil madaming requirements sa pag-aaral. Naiintindihan naman niya pero hindi niya maiwasang hindi magkunwaring masaya. Parang bulaklak lang yan ng mga mangga ni Nanding, ang sabi ni Hiner. Baka nga kasabay ko pa tuwing pag-uwi ang pagbulaklak at pagbunga ng mangga. Magmula noon, sa halip na buwan ng binibilang ni Pasing ay binibilang na lang niya ang pagbulaklak ng mga puno ng mangga at ang mga panahon ng pag-ani. Bago pa mag-sunrise ng sumunod na araw ay nakalis na si Hiner. Pag-ising ni Pasing, alam na niya na malayo na ang kinakalagyan ni Hiner. Ang sabi ni Lola ay naaalala pa daw niya ang araw na yon. Pakiramdam daw niya ay parang
Malayong malayo na sila sa piling ng isa't isa. Parang may mga bagay na nagbago na. Ang dating romantikong taga-probinsya, nagkaroon na ng isang buhay at pagkatao sa syudad. Noong lumang panahon pa, Padudot, mas matagal pa ang mga biyahe ng sasakyan pa Maynila. Wala pang mga fast trip at wala pang may aircon. Lumipas pa ang ilang mga buwan, nakabili si Nanding ng bagong kamera kaya ibinigay niya kay Hiner ang kanyang unang kamera. Magmula noon ay kasabay na sa mga sulat na pinapadala ni Hiner ang mga litrato ng kanyang buhay doon sa Maynila. Ipinakita niya ang unang kwartong solo niyang inupahan at ang unang electric fan na binili mula sa sweldo. Bentilador pa ang tawag nila doon. Nagpadala din siya ng mga litrato na ipinapakita ang kanyang trabaho pati ang buhay sa school. Ipinakita din niya ang bagong bahay na inupahan matapos ang solong kwarto. Ang bawat sandali ay paghahanda para sa kinabukasan. Sa huling taon ng kolehiyo bago ang target date ng pagpapakasal ni Hiner at Pasing, pumutok ang isang malaking kaguluhan sa Maynila. Martial law ang tawag nila. Ang dating lingguhan na pagsulat ni Hiner, naging 2 beses na lamang. Hanggang naging paminsan-minsan na lamang. Hanggang dumating ang panahon na tumigil na ito. Pasing! Pasing! Nanding! Bakit parang hinahabol ka ng tikbalang? Pasing! Hiner! Bakit? May sulat na ba siya? Asaan na? Ibigay mo na sa akin nang mabasa na natin. May balita ako tungkol kay Hiner. Ano yun? Walang nakakaalam kung nasaan siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi nila makita si Hiner. Samahan mo ko, Nanding. Hanapin natin siya sa Maynila. Nababaliw ka ba? Baka kung napano na siya. Pinangako kong babantayan kita. Kung gayon, samahan mo ko sa Maynila. Dito lang tayo, Pasing. Hintayin natin siya. Pero Nanding! Pasing, walang silbi at walang kwenta ang lahat ng ito kung pati ikaw ay malalagay sa alanganin. Mabuting manahimik na lamang muna tayo. Manahimik at makibalita. Si Hiner! Makinig ka sa akin. Sa ngayon, ako ang sundin mo. Ako lang ang pagkatiwalaan mo. Sa puntong to, ako lang ang makakatulong sa'yo. Ikaw ang nobya. Ikaw ang susunod na iimbestigahan pagkatapos ng mga magulang niya. Ngayon pa lang, itanggi mong kayo pa. Ngayon pa lang, sabihin mo na hindi siya sumusulat at matagal mo na siyang hindi nakikita. Papadudot, nababalot ng katahimikan ng buong lugar namin basta sa mga bagay na balita tungkol kay Hiner. Ang sabi ni Lola, nakakabingi ang katahimikan na ito. Naging maingat sa pagkilos ang lahat, pati ang mga salita ay bilang na bilang. Parang binabantayan ng isa't isa ang mga kilos ng bawat isa. Walang naririnig mula kay Hiner at wala ding nagkukwento tungkol kay Hiner. Kaya laking gulat ni Pasing nang minsan ay sinundo siya ni Nanding na may mysterious effect kung saan sila pupunta. May balita na kaya tungkol kay Hiner? Ito ang naglalaro sa isipan ni Pasing. Hindi niya matanong ng diretso si Nanding habang papunta sila sa tambayan. Kasi baka may makarinig na iba na hindi dapat. Muli na namang naglaban ng saya at kaba sa pakiramdam ni Lola Pasing habang hinihila siya ni Nanding. Saya dahil sa wakas ay baka may balita na tungkol kay Hiner. Kaba dahil nakakapagtaka kung bakit kailangang makalayo pa sa bahay bago sabihin ni Nanding ang balita. Uuwi na kaya si Hiner? Maayos kaya ang kalagayan niya? Kailan siya uuwi? Ito ang mga tanong na walang kasagutan. Naghihintay kaya si Hiner sa kung saan man sila pupunta ni Nanding? Nakabili na ng sasakyan si Nanding ng mga panahon na ito. Habang nasa daan patungo sa kung saan sila pupunta, ipinarada muna ni Nanding ang kotse sa tabi ng daanan. Pumikit ka at pipiringan ko muna ang mga mata mo, ang sabi ni Nanding. Noong una ay umalma si Pasing pero pagkatapos ng explanation ni Nanding ay pumayag na rin siya. Ang sabi ni Nanding ay secret daw ito, isang magandang regalo at sumunod na lamang siya.
Sa isip ni Pasing ay naglalaro na ang mga katanungang ayaw bang ipakita ni Hiner kung nasaan siya matatagpuan? Saan ba kami pupunta? Bakit kailangang sekreto pa? Habang papunta sa lugar kung saan siya dadalhin ni Nanding nang naka-blindfold ang mga mata, naramdaman niya ang pagkanan at pagkaliwa ng sasakyan. Pati na rin ang pagbabago ng daan mula sa konkreto hanggang sa aspalto at hanggang sa lubak-lubak na daanan. Ang kwento ni Lola, nasa isip daw niya noon si Hiner at kung bakit kailangan ganito pa ang sitwasyon. Matagal siyang naghintay na dumating ang pagkakataon na ito. Naghintay siya sa kubo ng tambayan nila. Naghintay siya sa gitna ng ulan. Naghintay hanggang sa paglubog ng araw. Hanggang pati sa pagsikat ng buwan. Naghintay din siya hanggang sa muling pagpatak ng ulan. Hanggang sa taon na ang binibilang. Naghihintay, nananahimik, nakikibalita tungkol kay Hiner. Nasubukan mo na bang mangako ng iisa lamang ang mamahalin mo? Nasubukan mo na bang tuparin ang sumpaan na iisa lamang ang iibigin mo? Nasubukan mo na bang maghintay sa isang taong pinapangamba mong baka hindi na darating? Naghintay si Lola Pasing. Ang pag-ibig kailanman ay hindi naging praktikal dahil sa bawat unang pagpatak ng ulan. Mula noon hanggang ngayon, larawan pa rin niya ang naaalala. Saan mo ba ako dadalhin? Basta. Nanding naman eh. Bakit kailangan pang nakapiring ang mga mata ko ngayon? Ang hirap maglakad eh. Sorpresa nga. Inaalalayan naman kita. Pagkatapos nito, bumalik na tayo sa tambayan sa bukid ha? Hanggang ngayon ba ay iniisip mo pa rin si Hiner? Baka bumalik na siya. Gusto kong ako ang una niyang makita. Hindi na babalik si Hiner. Huwag mong sabihin yan. Babalik siya dahil nangako siya. Sa kalagayan niya ngayon, sa tingin mo ba babalik pa siya? Hindi niya gugustuhin madamay ka sa kung ano man ang ginagawa niya. Mahal ako ni Hiner. Mas mahal kita. Tama na. Tatanggalin ko ang nakatakip sa mga mata ko. Harapin mo nga ako, Nanding. Ano bang sinasabi mo? Nahihibang ka ba? Noon pa man, mahal na kita. Nanding. Hindi ko lang masabi sa'yo. Nanding. Nagdadalawang isip ako dahil alam kong matindi ang kalaban ko. Nanding, ang mga mangga. Yan ang ipapakita ko sa'yo, kaya kita dinala dito. Namumulaklak na ang mga mangga. Sa atin na ito, Pasing. Ikaw at ako. Ipinangalan ko sa ating dalawang lupang ito. Bakit? Para saan? Para sa ating kinabukasan. Anong ibig mong sabihin? Walang kasiguruduhan na babalik si Hiner. Pero ako, nandito pa. Palaging nandito para sa'yo. Hindi mo kailangan sumagot ngayon. Bibigyan kita ng sapat na panahon. Pasing, kaya mo rin ba akong mahalin? Ang bilis mo naman, Nanding. Ang bilis mong maglibing ng isang taong buhay pa. Buhay pa si Hiner. Buhay pa ang kaibigan mo. Pag-isipan mo ng maigi ang sinabi ko. Hindi makatarungan na habang buhay kang maghihintay. Kailangan mong magpatuloy. Sabihin mo lang sa akin kung handa ka na. Umabot ng halos 5 taon nang walang balita tungkol kay Hiner. Walang sulat o telegrama o kahit chismis man lamang. Parang tinalikuran ng lahat si Hiner. Wala man lamang nakakaalam kung nasaan siya. Wala ding may gustong magsabi. Pati ang mga magulang niya ay tikom ang bibig. Bawat araw ay hinihingi ni Lola ang kasagutan na magpapaliwanag kung bakit naging ganito si Hiner. Pero walang nagpapaliwanag. Hanggang napagod si Lola sa paghihintay. Hanggang sa napag-isip. Hanggang natutong magpatuloy sa kanyang buhay. Si Lola Nanding ang nagbigay kay Lola Pasing ng dahilan at pagkakataon para magpatuloy ng buhay. Minsan, tinatanong ko si Lola kung minahal niyo ba si Lolo. Ang sagot ni Lola ay minahal niya si Nanding. Si Nanding ang nagturo sa kanya na ang puso ay hindi mapapagod magmahal. Hindi pinagsisihan ni Lola ang desisyon niya
na magpakasal kay Lolo. Ang sabi ni Lola ay minahal niya si Lolo hanggang sa huli niyang hininga. Hanggang ngayon at hanggang sa muling pagkikita. Pero nasaan si Hener at ano ang nangyari sa kanya? Minahal ni Lolo si Lola Nanding noong simula ng kanilang pagsasama. Ang sabi ni Lola, umiiyak siya gabi-gabi. Niyayakap daw siya ni Lolo Nanding sa mga gabing yon. Masakit para kay Lolo pero niyakap niya si Lola at sinamahan niya sa kanyang pangungulila. Hanggang sa naramdaman ni Lola na totoo ang pagmamahal ni Nanding. Nalampasan ng kanyang puso ang paghihintay sa wala. Hanggang nagsimula ng magbunga ang kanilang pagmamahalan. Hanggang nabuo ang pamilya. Hanggang ang lahat ng bahagi ng kanyang nakaraan ay naging isang ala-ala na lamang. Nanding! Hener? Hener, ikaw nga! Kamusta na? Mabuti. Halika. Pumasok ka sa loob ng bahay, baka may makakita sa'yo. Salamat pero saglit lang ako. Hindi makakabuti ang magtagal. Kamusta ka? Inaalagaan mo ba ang sarili mo? Maayos naman ang kalagayan ko. Hener, anong nangyari sa'yo? Si Pasing. Kamusta si Pasing? Nasa mabuti naman siyang kalagayan. Maaari ko ba siya makita? Hener. Alam ko, Nanding, kahit nasa malayo ko, nakikibalita ako. Ayokong magulo ulit ang buhay ni Pasing. Kung maaari sana ay huwag ka na munang magpakita. Ginagalang ko ang desisyon mo, Nanding. Pareho kayong mahalaga sa akin. Gusto ko lang siya makita bago ako umalis ulit. Hener. Binabati ko kayo at sana maging masaya ang pagsasama ninyo. Kapag handa ka na, saka mo na lang sabihin na bumisita ako. Hener, tuwing umaga, lalo na ngayong panahon ng pagtatapos ng tag-ulan, doon sa bintanang nakaharap sa silangan, makikita mo siya. Nakadungaw sa bintana. Pinagmamasdan ng mga bulaklak sa puno ng mangga. Ang sabi ni Lola sa mga huling sandali daw ni Lolo, pinagtapat niya ang pagbisitang ito ni Hener. Nakita daw ni Hener si Lola sa may bintana. Hindi raw nagpakita si Hener kay Lola, pero pinagmasdan ni Hener si Lola habang sumisikat ang araw. Kailanman ay hindi pinaliwanag ni Lola kay Lolo ang kahalagahan ng pagbulaklak ng puno ng mangga. Ang kahalagahan nito ay naging sekreto sa pagitan ni na Lola at ni Hener. Ang sabi ni Lola, hindi na daw kailangang malaman ni Lolo Nanding. Kung minsan, lumilingon tayo sa nakaraan at lumilingon pero hindi na bumabalik. Tama si Nanding. Dumating ang tamang panahon at tinanggap na ni Pasing na hindi na babalik si Hener. Medyo matagal din ang inabot na taon pero matagal ding pinag-isipan ni Pasing. Sa panahong ito ay naramdaman ni Pasing na sincere si Nanding. Hanggang nakilalang muli nila ang isa't isa sa panibagong pagkakataon. Unti-unting nahulog ang loob ni Lola kay Lolo. Si Lolo naman matagal nang in love kay Lola. Finally, nakapag-move on na silang dalawa, Papa Dudut. Nakapag-move on sila, kapiling ang isa't isa. Itinuring na isa sa mga pinakamalaking kasal sa lugar namin ang kasalan ni Lolo at ni Lola. Sa mga matatanda kasi sa lugar namin noon ay sila ang pinakasikat na love team. Si Lolo kasi ang may-ari ng maraming taniman ng mangga. Mangga ang isa sa mga product of the land ng aming bayan. Si Lola naman ay mayroong patahian ng damit at gown na pangkasal. Biro ng mga taga sa amin. Si Lola daw noon ay gawa ng mga damit na pangkasal. Pero siya naman daw hanggang ngayon ay hindi pa kinakasal. Si Lola ang gumawa ng sarili niyang wedding gown. Si Lolo naman ang nag-drive ng kanilang wedding car na isang pickup truck na ginagamit pang negosyo at pang deliver ng mangga. The perfect couple, sabi nga nila. Never pinasok ni Lolo ang politics pero nagtayo siya ng madaming negosyo na nakatulong din sa employment sa aming lugar.
Si Lola naman ay nag-employ ng mga housewife na walang ginagawa bilang mananahi niya. Parang magic, nag-click silang dalawa. Noong natuto na si Lola na mag-let go kay Hiner, saka lang daw luminaw ang kanyang pag-iisip at hindi niya ito pinagsisisihan. Noong bata pa si Lolo ay nagtanim siya ng mangga sa isang lote sa tabi ng ilog. Ito ay isa sa mga lote ng kanilang pamilya. Ang sabi niya noon, paglaki niya at kapag makapag-asawa na ito, dito raw sila titira dahil maganda ang view ng pagsikat ng araw at paglubog ng araw sa kabila. Lumaki ang itinatanim ni Lolo na puno ng mangga. Ito ay nagbunga ng maraming mangga. Dito sa parehong lugar na kinakatayuan ng bahay ni Lolo at Lola sa ngayon. Ang sabi ni Lola Pasing, nabura ang lahat ng paghihirap. Napawi ang lahat ng pag-aanlinlangan ng araw na yon. Si Mama ang panganay na anak ni Lolo Nanding at Lola Pasing. Kami ang bunga ng pagbabagong buhay nila sa piling ng isa't isa. Pagkatapos ng lahat ng hirap, pagkatapos ng sakit at paghihintay sa wala, ngayon sa wakas ay nakikita na nilang pareho ang kasiguraduhan sa buhay. Ito na ang simula ng kanilang forever. Binayaan sila ng 5 anak. Pagkatapos ni Mama ay may 4 pa silang naging anak. 2 pang babae at 2 namang lalaki. Hindi naging madali ang magpalaki ng 5 makukulit na anak. Lalo na noong naging mga dalaga at binata na silang lahat. Lahat gusto mag-aral sa Maynila maliban kay Mama. Ang sabi ni Lola, bakit gusto niyang mag-aral sa Maynila? Magulo doon, sabi niya. Sabi naman ni Lolo, payagan mo na sila. Mga anak natin sila, alam na nila ang dapat at hindi dapat na gawin. Patuloy na lumaki ang negosyo ni Lolo na taniman ng mangga. Naging supplier siya sa ilang mga palengke sa aming lugar at pati na rin sa kalapit na lungsod. Si Lola naman ay nagtayo ng maliit na shop sa bayan. Pero sa paglipas ng ilang taon ay sinarado din niya ito para sa bahay na lamang manahin ang mga orders. Si Mama naman ay nakilala si Papa at maagang nag-asawa, ako ang bunga. Pagkatapos ng 8 taon, pinanganak naman niya ang kapatid ko. Nakaka-amaze kung isipin ang sabi ni Lola. Hindi mo akalain kung saan nagmula ang pamilyang ito. Ganito pala kapag natutong mag-move on. Hanggang sa huling hininga ni Lolo, naging masaya ang buhay nila together. Ang sabi ni Lolo noong golden wedding anniversary nila, he lived a full and happy life. Kinurot pa nga siya ni Lola kasi bakit daw nagsasalita siya ng mga ganyan sa gitna ng anniversary speech nila. Siguro nga, ganon talaga Papa Dudut. Kapag matuto tayong mag-move on, kapag matuto tayong pakawala ng ating mga nakaraan, siguro mas kakayanin nating harapin ang mga bagay sa buhay. Kailangan lang sigurong walang nanghihila sa atin pabalik. Kailangan ay forward thinking pa rin. Pagkatapos ng ulan noong unang araw na umakyat kami sa bubong ni Lola, hindi na namin natagpuan ang larawan ni Hiner. Ang sabi ko kay Lola, baka inagos na ng tubig baha. Pumikit na lamang siya, pumikit na parang inaalala na lamang niya sa kanyang gunita ang kasaysayan ng aming pamilya. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, nakangiti na siya. Huwag kang magmadali sa paglaki, Ricky. Balang araw, maiintindihan mo rin. Nasaan na po si Hiner? Mahigit 40 taon na ang tanda ng katanungang yan. Hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Buhay pa po ba siya? Buhay pa siya. Sa gunita, sa mga larawan, tulad ng lolo mo. Buhay pa rin ang lolo mo sa aking gunita. Parang kahapon lang. Lola, tumigil na po ang ulan. Apo, tingnan mo ang tubig sa ilog. Lola, unti-unti nang humuhupa. Kaunting sandali na lang. May dadaan kaya ng mga nagre-rescue?
Ang maaari lang nating gawin ay maghintay at magdasal. Sana dumating na sina nanay at tatay. Bakit hindi pa kasi kayo lumipat? Lola? Sino to? Ito ba ang litrato ni Hener? Papadudot natagpuan ko ang litratong hinahanap ni Lola. Ito ay nakadikit sa likod ng litrato nilang tatlo noong unang pag-uwi ni Hener mula sa Maynila. Kung kailan sinalubong siya ni na lolo at lola sa plaza. Ito ay nakadikit sa likod ng una nilang litrato na magkakasama. Inabot ko ito sa kamay ni Lola. Pinagmasdan niya ito ng matagal at binalik sa loob ng kahon kasama ang iba pang mga litrato. Tumingin si Lola sa paligid sabay sabing, bumaba na kami. Bumaba na rin ang tubig baha. Tumila ang ulan, humupa ang baha. Unti-unting binuong muli nga ng mga residente ng aming bayan ang kanilang mga bahay. Pang-ilang ulit na rin itong nangyari. Nasanay na ang mga tao. Sanayan lang din pala. Muling isinabit ang mga streamers sa mga signage. Muling binuksan ang tulay na binaha. Muling nagbukas ang mga tindahan at muling binuo ang mga nagibang bahay. Nagsimula muli ang buhay. Ganyan daw talaga. Sabi ni Lola, hindi mo pwedeng balikan ang nakaraan. Pwede ka lang magpatuloy. Dumaan ang season na namulaklak muli ang mga mangga. Matapos ang ilang linggo, umulan na kaagad. Pagkatapos ng ulan ay naging malamig. Dumaan ang Pasko, ang bagong taon at sumapit ang tag-init hanggang nagsimula na namang umulan. Ang sabi ni Lola Pasing, may sinusundang ritmo ang lagay ng panahon. Ito rin ang ritmong sinusundan ng puso. Pagkatapos muli ng bagyo ay bumaba kami mula sa bubong sa tulong ng mga rescuers at mga tanod. Umabot hanggang 2 buwan bago tuluyang nawala ang tubig baha. Medyo matagal din bago nakarecover ulit ang bayan namin. Noong sumunod na buwan, may dumating ulit na malakas na bagyo. Hanggang may dumating ulit pagkatapos nito pero sanay na kami ni Lola. Habang tumataas ang tubig baha, umaakyat naman kami sa bubungan ng kalmado at casual na nagkwekwentuhan. Parang expert na kami sa baha. Ako napapadudot ang excited umakyat ng bubong dahil alam kong magkwekwentong muli siya tungkol sa kabataan niya at sa love stories nila. May baon na kaming pagkain at bitbit na namin sa isang protektadong case ang mga larawan. Nasubukan mo na bang mangako na iisa lamang ang mamahalin mo? Nasubukan mo na bang tuparin ang sumpaan na iisa lamang ang iibigin mo? Nasubukan mo na bang maghintay sa isang taong pinapangamba mong baka hindi na darating? Hello? Sino po ito? Sino po? Lola, may tawag po kayo. Para po sa inyo. Abay, sino yan? Ang tatay mo na ba yan? Overseas call po. Hello? Sino ito? Sino? Ang pag-ibig kailanman ay hindi naging praktikal. Yan ang sabi ni Lola pagkatapos nilang mag-usap ng boses sa kabilang dulo ng telepono. Kailanman ang puso ay hindi nagsasawang magmahal. 2 tao ang minahal ni Lola sa buong buhay niya. 2 tao ang nagturo sa kanya kung ano ang halaga ng pag-ibig. Pagkatapos ng ulan, dumating ang tawag na ito mula sa Amerika. Naging matagal ang kwentuhan nila sa telepono. Halos hindi na magkarinigan pero nakikita ko sa mata ni Lola ang bakas ng tuwa at kaligayahan. Mula sa boses sa kabilang linya, nalaman ni Lola Pasing ang katotohanan sa mga salitang ito. Bitbit ang alaala mo nang huli kitang makita habang nakadungaw sa bintana at pinagmamasdan ng mga bulaklak ng puno ng mangga. Ipinagpatuloy ko ang buhay ko. Pasing,
Narinig ko ang usapan ninyo. Naglilihi ka pa lang para sa inyong panganay noon. Nagpasya akong hindi na manghimasok sa buhay ninyo. Naglakbay ako. Maraming nakilala. Nasubukang muling umibig. Nagkaroon ng anak hanggang sa makabuo ng pamilya. Ngayon, malalaki na ang mga apo ko. May kanya-kanya ng pamilya ang mga anak ko. Pumanaw na ang asawa ko. Ako na lang mag-isa. Pasing, handa na akong umuwi. Mapapatawad mo ba ako? Papadudot, sa takip-silim ng buhay, may pangalawang pagkakataon pa ba sa pag-ibig? Sabi nga ni Lola, bata pa ako. Huwag daw akong magmadaling lumaki. Balang araw, maiintindihan ko rin. Samantala, eto ang naging sagot ni Lola sa boses sa kabila ng telepono. Hindi masama ang magpatuloy sa pagmamahal. Yan ang itinuro sa akin ng yumao kong asawa na si Nanding. Kailanman ay hindi naging masama ang magmahal at magpatuloy pagkatapos mabigo. Minahal ko si Nanding. Siya ang kalahati ng buhay ko hanggang sa sandaling ito. Sa pagbabalik mo, siguraduhin mo, hindi mo bibiguin si Nanding. Ipangako mo na hindi ka na muling maglalaho. Magmadali ka nang umuwi. Simula pa lang ng tawag mo kanina, pinatawad na kita, Hiner. Papadudot, umuwi ng Pilipinas si Hiner. Pagdating niya, pinuntahan niya kaagad si Lola. Finally ay nakilala ko din siya. Naka-wheelchair siya noong magtungo sila sa aming barangay. Noong magkita sila ni Lola, nagyakapan sila ng mahigpit. Hindi ko na alam ang pinag-usapan nila dahil pinabayaan na namin sila sa isang tabi. Pagkatapos ng napakahabang kwentuhan, umuwi na sa kanila si Hiner. Dito na ulit siya nakatira noon sa aming bayan. Ang kwentuhang ito ay para sa mga unang beses umibig. Ito ay para sa mga unang beses na bigo. Para sa mga nasaktan, naiwanan at natutong bumangon. Ang kwentong ito ay para sa mga natutong umibig muli. Sa mga nagturo sa iyo kung paano magmahal sa pangalawang pagkakataon. Sa mga nagpatuloy, sa mga nawala at sa mga nagbabalik. Sabi nga ni Lola Pasing, may sinusundang ritmo ang lagay ng panahon. Ito rin ang ritmong sinusunda ng puso. Papadudot, pumanaw na po si Lola Pasing at si Lolo Hiner. 4 na taon na ang nakakaraan. Iniisip ko na lang na malamang ay riot na sila ngayon sa heaven kasama si Lolo Nanding. May selosan din kayang nagaganap o tuksuhan kung sino ang tunay na mahal. Pero dahil kay Lola at sa kwento niya ay natutunan kong hindi napapako ang puso dahil sa isang masalimuot na pagkakataon lamang. Natututo tayong mag-move on kung hinahayaan nating mag-move on ang ating mga sarili. Sana po ay may na-inspire sa kwentong ito na ibinahagi ko. Ito ang kwento ni Lola Pasing. Posible nga bang tumibok ang puso para sa dalawang tao? O sadyang nagiging mapaghanap lang tayo sa mga panahon na wala ng oras sa atin ang taong mahal natin? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo pati na rin sa mga kabarangay na nakikinig sa ngayon. Tawagin niyo po ako sa pangalang Rhea. 26 years old at nagtatrabaho bilang isang office staff sa bangko dito sa Bulacan. Na-discover ko ang programa ninyo nang minsang mapakinggan ko ito sa isa kong kaopisina during lunch break namin. Ang sabi niya sa akin ay pwede raw magpadala sa inyo ng kwento ng buhay. Kaya naman nagbaka sakali akong mababasa po ninyo ang sulat kong ito at mabibigyan ako ng payo. Papadudot, meron po akong boyfriend at tawagan na lang natin siya sa pangalang Ivan. Nakilala ko siya sa isang outreach program na sinamahan ko noong college.
Pareho kaming nasa second year college noon at nasa isang grupo na magbabahay-bahay para magbigay ng mga pagkain. Bago matapos ang araw ay nagkapalitan kami ng cellphone number. At mula noon Papa Dudut ay palagi na kaming magka-text at sinabi niya na liligawan daw niya ako. Pero dahil gusto ko talaga makapag-focus sa pag-aaral ay naging magkaibigan muna kaming dalawa. Hanggang sa sinagot ko na siya sa mismong araw ng graduation namin. Suwabe ang naging umpisa ng relasyon namin ni Ivan. Siguro dahil na rin sa pareho kaming nakahanap kaagad ng trabaho. Mabait at masipag siyang magtrabaho at marami kasi siyang pangarap para sa aming dalawa. Bukod doon ay malambing din siya at mahilig sa mga surprises. Isa yon sa mga pinaka nagustuhan ko sa kanya. Sa aming dalawa kasi ay ako talaga ang mas spoiled niya. 2 taon na ang relasyon namin, nangayain niya akong magsama na kami sa isang bahay na malapit sa pinagtatrabahuhan namin. Umayag naman ako kasi naniniwala ako na mas makikilala mo ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Pakiramdam ko naman ay totoo yon dahil mas naging open kami sa isa't isa ni Ivan na nakatulong sa relasyon namin. At ang 2 taon na relasyon namin ay tumagal pa ng 6 na taon. Dahan-dahan lang babe ha, baka matisod ka. Ano ba kasi itong surprise mo sa akin? At kailangan mo pa talagang piringan ng mga mata ko. Paano ito magiging surprise kung makikita mo kaagad? Pero nasa na ba tayo? Apartment pa rin ba natin itong pinasukan natin? Oo naman, nakita mo naman na sa harap tayo ng apartment nagpark. Bago kita piniringan kanina, hindi ba? Oh, maupo ka na dito. Aalalayan kita. Ang bango ah. Parang bigla akong nagutom sa naaamoy kong masarap na pagkain. Siyempre, kasama yan sa mga sorpresa ko. Oh, pagbilang ko ng 3, pwede mo nang tanggalin ang piring mo ha? Babe, kinakabahan na ako ah. 1, 2, 3. Surprise! Oh my gosh! Babe, ano to? Laptop! Alam ko, pero di ba mahal to? Di ba nga? Sabi mo parang malapit na masira yung laptop na ginagamit mo sa trabaho. Kaya yan, binili kita ng bago. Happy anniversary, babe! Happy anniversary! Sana nagustuhan mong inihanda ko para sa'yo ha? Sobra, babe! Kasi ang ina-expect ko talaga ngayon, alam mo yon, simpleng dinner lang dito sa apartment. Pero eto, may pa-flowers ka pa talaga. Kasama ng mga paborito kong pagkain dito sa lamesa natin. Tapos itong laptop na to. Sobrang thank you talaga, babe. Ano ka ba? Wala yun. Laptop lang yan na alam kong kailangan mo sa trabaho. Huwag ka na umiyak. Sorry, hindi ko lang talaga mapigilan. Ay, grabe. 6th anniversary na natin pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay sa mga sorpresa mo na ganito. Alam mo, araw-araw kong ipinagpapasalamat sa Diyos na dumating ka sa buhay ko. Sana hindi ka magbago, babe, ha? Hindi ako magbabago. Gagawin kong lahat para sa'yo. Tandaan mo yan. Pati na yung pagmamahal na naramdaman ko mula nung unang beses na nagkita tayo. Hindi rin yun magbabago kahit kailan. Happy anniversary! Papa Dudut, akala ko talaga ay pwedeng hindi na magbago ang lahat sa amin ni Ivan. Hiniling ko pa nga na sana ay wala na kaming ending dahil pareho namang kaming happy sa relasyon naming dalawa.
Pero siguro nga totoo yung sinasabi nila na ang lahat ng matamis na pagkain ay pwede ring tumabang sa paglipas ng panahon. Isang taon pa ang lumipas ay napansin ko ang unti-unting pagbabago kay Ivan. Hindi yung pagbabago na parang nambababae siya kagaya ng napapanood ko sa TV o nababasa sa mga pocketbooks. Ang napansin ko sa kanya ay bigla na lang siyang naging workaholic. Siguro dahil na rin sa nakuha niya ang promotion na matagal na niyang hinihintay. Okay lang naman sana sa akin dahil alam ko na para din yon sa future naming dalawa ang ginagawa niya. Kaya lang papadudot ay halos nawala na siya ng oras sa akin o sa relasyon naming dalawa. Dumating sa point na nasa iisang bubong nga kami pero para bang hindi kami magkasama. Dahil kahit nasa bahay ay dala-dala pa rin ang trabaho niya galing opisina. Kung hindi naman ay palaging tulog dahil sa pagod. Hindi niya na rin ako sinosurpresa sa monthsary o anniversary namin. Marami na kaming family gathering na hindi napupuntahan at hindi na rin kami nakakapag out of town na dati naman ay naisisingit namin sa schedule naming pareho. Parang ang bango ng dinner natin ngayon ah. Siyempre, niluto ko yata ang paborito mong ulam. Kaya kumain ka na bago pa ito lumamig. Sige, tikman ko nga. Babe, sobrang sarap nga. Namiss ko talaga to. The best talaga ang tinola mo. Sus, nambola pa to. Babe, may gusto nga pala sana akong hingin sa'yo. Sige, ano yan? Kahit ano pa yan, ibibigay ko. Natatandaan mo ba yung beach resort na pinuntahan natin nung 4th anniversary natin? Oo. Yung sa may Davao yun, hindi ba? Yung medyo mahalang bayad? Oo, yun nga. Pero may promo sila next month na 50% discount. Tapos 3 days and 2 nights na. May kasama na ring buffet yun, babe. Kaya baka pwedeng mag-file ka ng leave kahit 2 araw lang para dun. Teka sandali, babe. 2 araw? Oo, ididikit naman natin sa off mo para may 1 araw na pahinga pa tayo. Babe naman, sayang yung leave credits ko na pwedeng ma-convert sa cash kung gagamitin pa natin yan sa ganong kalayo na bakasyon. Saka, gastos lang yun eh. Pero naka 50% discount naman sila Tapos next month pa naman yun. Pwede pa tayo makakuha ng plane ticket na naka-promo rin. Bakit hindi na lang tayo magbakasyon dyan sa malapit? Sa Cavite o sa Laguna o kaya dito na lang din sa Bulacan. Kailan ba tayo huling beses na nakalabas ng Luzon para magbakasyon? 2 years ago na yata Alam mo naman na hindi ganun kadali mag-file sa amin ng leave, hindi ba? Lalo na ngayon sa posisyon ko sa trabaho. Hirap pa rin ako mag-adjust hanggang ngayon, babe. Saka babe, para rin naman sa atin tong ginagawa ko Huwag ka na magalit ha. Alam ko na, kasalanan ko talaga kasi nawawalan na ako ng oras sa'yo. Pero promise, babawi talaga ako. Pero wag muna ngayon, please. Papadudot, naging madalas ang pag-aaway namin ni Ivan. At lahat ng yon ay dahil sa trabaho niya. May isang beses pa na in-invite kami ng mami ko na mag-dinner sa bahay kasama ang family ko dahil birthday ni Lola. Sabado yon at dapat ay wala siyang pasok. Nangako din siya na makakarating pero kagaya ng inaasahan ko ay walang Ivan na dumating sa bahay. Tinawagan niya ako at sinabi na hindi makakapasok ang isang staff nila sa opisina at dahil deadline na raw ng mga office works nila ay kinakailangan niyang saluhin ang mga naiwan nitong trabaho. Bukod sa mga family gathering na palagi niyang nakakalimutan, ay hindi na rin kami nakakapagbakasyon o kahit na isang simpleng date man lang sana sa labas. Ang palagi niyang dahilan ay pwede naman daw na magluto na lamang sa bahay. Mas tipid sa energy, oras at sa pera. Kapag naman weekend ay dapat ay off niya, ay nag-o-overtime pa rin siya sa kanyang trabaho.
Nagpagawa na nga siya ng maliit na opisina sa apartment namin. Isang space na kapag nandun siya ay hindi siya pwedeng abalahin. Dahil kapag nawala ang concentration niya sa ginagawa niya, nang dahil sa akin ay mabilis na iinit ang ulo niya na mauuwi lang din sa away. Hindi naman talaga ako yung tipo ng demanding na girlfriend. Pero Papa Dudut, alam ko ang responsibilidad namin ni Ivan sa isa't isa bilang magpartner. Na para bang kinalimutan na lang bigla ng boyfriend ko nang dahil sa trabaho niya. Papa Dudut, wala yatang araw na hindi kami nagkakaroon ng kahit na kaunting pagtatalo ni Ivan. Madalas naman na naaayos din namin lahat kapag nagsusorry na siya sa akin. Aminado naman kasi siya kung ano ang dahilan ng pagtatalo namin. Kaunting oras lang naman kasi ang hinihingi ko sa kanya para sa relasyon namin na hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya maibigay. Isang taon pa ang lumipas nang ipadala siya sa Dubai ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Nagbukas kasi sila ng panibagong account doon at siya ang napili para i-manage yon. Siyempre bilang isang dedicated sa trabaho na empleyado ay tinanggap niya yon nang hindi man lang iniisip ang magiging sitwasyon naming dalawa. Sobrang inaway ko siya noon dahil nag-decide kaagad siya nang hindi man lang pinapaalam sa akin. Away na muntik nang mauwi sa hiwalayan. Kung hindi lang talaga niya ako niyakap at iniyakan habang sinasabi na para sa future naming dalawa ang lahat ng ginagawa niya, ay hindi kami magkakaayos. Hanggang sa wala na nga akong nagawa pa kung hindi ang pumayag na umalis siya para sa isang taon na pagtatrabaho sa Dubai. Naging consistent naman ang tawagan namin sa umpisa. Pero kagaya ng inaasahan ko, unti-unti siyang nawala ng oras sa akin. Dahil kung gaano siya ka-workaholic nang magkasama pa kami sa apartment ay dumoble yata nang makarating na siya ng Dubai. Nasaan ba yung files na yun? Bakit hindi ko makita dito sa folder na binuksan ko sa computer? Ito. Hindi eh. Dapat nandito lang yun eh. Hi. Pinatawag mo raw ako? Ay, ikaw ba yung bagong transfer dito sa department namin at yung nag-ayos ng mga report kagabi? Oo, ako nga. Bakit? May mali ba sa ginawa ko? Wala naman, pero hindi ko kasi makita dito sa folder yung report na hinahanap ko. Sa tingin ko, nagkamali ka ng pinaglagyan. Lah, ganun ba? Pwedeng patingin ang folder na binuksan mo? Sige. Umupo ka muna dito sa isang upuan habang hinahanap mo yung files. Wala pa naman yung katabi ko eh. Salamat. Dapat nandito lang yun kasi ito yung sinabing folder ni Miss Irma kagabi. Eto. Nakita ko na. Sa katabing folder ko pala siya nailagay. Kaya naman pala. Sige, ako na lang mag-aayos mamaya kasi hindi yan dapat nandyan. Pasensya ka na ha. Ang sungit kasi ni Miss Irma kagabi. Kaya sa totoo lang, hindi ko masyadong naintindihan ang mga instruction na binigay niya. Ayos lang. First week mo pa lang naman dito sa opisina kaya ayos lang na magkamali ka. Isa pa, masungit talaga yun si Irma. Akala mo kung sino pare-pareho lang naman tayo ng posisyon dito sa opisina. Akala ko, ako lang ang nasusungitan sa kanya. Rhea ang pangalan mo, di ba? Sabi nung nagpatawag sa akin kanina. Oo, Rhea nga. Ako nga pala si Elmo. Nice to meet you, Elmo. Alam mo, buti na lang pala at nagkamali-mali ako sa paglalagay ng mga files sa computer. Ha? Bakit naman? Kasi kung hindi ako nagkamali, wala sana akong dahilan ngayon para malapitan at makausap ka. Ang suplado mo kayang tingnan mula dun sa table ko. Gano'n ka na nga ulit katagal dito? Mag-iisang linggo. So, ibig sabihin, mag-iisang linggo mo na rin akong ini-stock mula sa lamesa mo. Uy, grabe ka ha.
Hindi naman masyado. Medyo lang. Ang sarap mo kasing titigan lalo na kapag inaantok ako. Nagigising ka agad ako. Alam mo, Elmo, tigil-tigilan mo ako sa mga pagganyan mo, ha? Taken na ako, kaya wag mo na akong diskartehan. Aray naman. Unang pag-uusap pa lang natin, binabasted mo na ako kaagad. Ganun talaga. Huwag ka mag-alala. Marami pa namang magagandang babae dyan sa opisina. Sa itsura mong yan, hinding-hindi ka mababasted. Huwag ka lang didiskarte ulit sa mga taken, ha? Aaminin ko, Papa Dudut, na sa unang beses na nagkausap kami ni Elmo ay naramdaman ko na may kahulugan ng mga simpleng pasaring niya sa akin. Hindi naman ako bata at hindi rin ako manhid para hindi magets na gusto niya akong pormahan. Kaya nga nilinaw ko kaagad sa kanya na nasa isang seryosong relasyon ako. Kaya itigil na niya kung anuman ang iniisip niyang gawin na pagdiskarte sa akin. Ayoko naman kasi na ako pa ang magbigay ng dahilan upang mas lalong lumabo ang relasyon namin ni Ivan. Pero Papa Dudut, kung anong pilit ko na maayos ang relasyon namin ay para bang binabaliwala lahat ni Ivan yon. Ni hindi ko man lang maramdaman ang effort niya para makausap ako sa araw-araw. Ano ba naman yung tawagan niya ako kahit na sa Facebook Messenger lang para magkausap at kumustahan kaming saglit. Pero parang mas nakaluwag pa yata sa kanya na nagkalayo kami dahil hindi ko na siya naaabala sa trabaho niya. Kaya nang minsang hindi niya nasagot ang tawag ko sa dapat na online celebration namin ng aming monthsary ay sobrang sumama ang loob ko. Tumawag din naman siya sa akin kinabukasan para mag-sorry dahil ginabi na raw siya ng uwi. Kaya nawala sa isipan niya ang tungkol sa monthsary namin. Pero dahil sa sama ng loob ko, ay sinabihan ko na siyang mag-focus na lang muna sa trabaho niya. At kausapin na lang ako kapag may oras na siya para sa akin at sa relasyon naming dalawa. Woo! Party pa! Woo! Rhea? Elmo? Nandito ka rin pala sa bar? Tara, sayaw tayo! Woo! Sinong kasama mo? Ha? Ang sabi ko, sinong kasama mo? Hindi ko talaga maintindihan. Tara, sayaw na lang tayo. Lasing ka na yata eh. Hindi ako lasing. Walang lasing dito. Halika na, sayaw na tayo. Isayaw mo na ako. Nandito ba ang boyfriend mo? Ano? Boyfriend? Wala akong boyfriend ngayong gabi, kaya halika na, Elmo! Party na tayo! Woo! Ay, halika na. Umalis na tayo dito sa bar. Lasing ka na. Baka kung sino pa ang lumapit at tumawak sa'yo dito. Pasensya ka na kanina, ha? Medyo naparami yata yung inom ko talaga. Mabuti na lang nakita mo ako doon. Kasi kung hindi, baka wala ako ngayon dito sa coffee shop. At sa ibang lugar ako dinala ng kung sino man ang humila sa akin. Wala yun. Nakipagkita rin kasi ako sa mga dati kong kaklase. Nagkataon naman na nung palabas na ako, napansin kita na parang lasing na kaya nilapitan kaagad kita. Pansin ko lang ha, parang hindi ka naman sanay uminom ng alak pero bakit nagpakalasing ka kanina? Mahabang kwento eh. Ayos lang kung ayaw mong sabihin. Pero hindi ka ba talaga susunduin ng boyfriend mo? Paano niya ako masusundo? Nasa Dubai siya. LDR kayo? Oo, mag-iisang taon na. I see. Hindi ka ba nahihirapan sa setup niyong dalawa? Alam mo, parang wala naman nagbago.
Kasi nung nandito pa siya sa Pilipinas, kahit magkasama kami sa iisang bahay, parang wala rin akong kasama. Workaholic kasi yung boyfriend ko eh. Literal na mas marami pa siyang oras sa trabaho kaysa sa akin. Buti hindi mo siya inaaway ng dahil dun. Ang totoo, siya yung dahilan kung bakit ako nagpakalasing kanina. Wala eh. Minsan talaga, nakakapagod na lang mang-away. Hindi ko na nga maalala kung kailan yung last time na nag-out of town kami bago siya pumunta ng Dubai. Bukod kasi sa workaholic siya, kuripot din pagdating sa mga date namin. Ikaw, matipid ka rin ba pagdating sa mga date nyo ng girlfriend mo? Wala naman akong girlfriend. Pero opinion ko lang ha, kung para naman sa mahal mo, bakit mo iisipin yung gastos? Ano ba naman yung kahit isa o 2 beses sa isang buwan na gumastos kayo para sa inyong dalawa, di ba? Ang sarap kaya sa pakiramdam na sabay niyong ginagastos ng taong mahal mo ang perang pinaghirapan niyo. Yan din ang naisip ko eh. Dati naman hindi kami ganito. Sweet yung boyfriend ko, tsaka mahilig din siyang magyaya ng out of town na bakasyon. Siguro kapag nagmamature na talaga ang isang tao, medyo nagiging kuripot at workaholic na. Sobrahan nga lang yata si Ivan masyado. Sobrang opposite ng ugali ni Ivan kay Elmo, Papa Dudut. Kung si Ivan ay masyadong tahimik at seryoso, si Elmo naman ay happy-go-lucky lang at talaga namang sumasakit ang tiyan ko sa kakatawa kapag siya ang kasama ko at kausap ko. Pagdating din sa itsura ay di hamak na malaki ang lamang ni Elmo. Hindi naman kasi talaga kagwapuhan ng boyfriend ko, simple lang moreno ang kulay ng balat, palapad ang ilong pero maganda ang mga ngipin. Samantalang si Elmo ay papasa na model ng magazine dahil sa kinis ng balat. Magandang pangangatawan, singkit na mga mata at matangos pa ang ilong. Pero hindi naman talaga ang physical appearance ni Elmo ang naging dahilan kung bakit unti-unti ay naging attracted na rin ako sa kanya. Siguro kasi ang bilis ko lang talaga siyang nakasundo. Marami kaming bagay na pagkakatulad. Hindi lang sa timpla ng kape o pagiging morning person. Mahilig din siya mag-out of town at medyo naiinggit pa ako na magkwento siya na halos nalibot na niya ang buong Pilipinas. Ang totoo kasi pangarap ko rin yun dati pa. Ang malibot ang buong Pilipinas at ang buong mundo kasama si Ivan. Na unti-unti nang nagagawa ni Elmo kahit mag-isa lamang siya. Mula nga ng gabi na nagkita kami ni Elmo sa bar at nagkakwentuhan sa coffee shop, ay nagsimula na kaming maging close sa isa't isa. Masaya naman kasi talaga siyang kausap at hindi siya nauubusan ng topic at mga jokes. Sa opisina ay madalas na rin kaming magkasama since nasa parehong department kaming dalawa. Si Ivan naman ay hindi ko pa rin kinakausap ulit. At nagpalit din ako ng cellphone number para hindi niya ako makontakt. Yun naman kasi ang gusto niya, hindi ba? Ang makapag-focus sa trabaho, kaya ako na lang ang gagawa ng paraan para dumistansya sa kanya. At dahil madalas kaming magkasama ni Elmo sa loob o labas man ng opisina, ay mas lalo naming nakilala ang isa't isa. At mas naging close kaming dalawa. Halos nasabi ko na nga lahat sa kanya ang tungkol sa hinanakit ko kay Ivan. Lahat yon ay pinakinggan niya. At pinakinggan ko rin ang lahat ng mga payo na ibinibigay niya sa akin. Papadudod, siguro ay hindi niya naman ako masisisi kung tuluyan ang nahulog ang loob ko kay Elmo. Siya kasi yung palagi nandyan para sa akin. Siya ang taga-salo ng bigat na nararamdaman ko sa tuwing naguguluhan ako sa kakaisip kung dapat pa ba talaga naming ayusin ni Ivan ang relasyon naming dalawa. Kaya hindi nagtagal ay tuluyan na nga kaming nagkaroon ng mali at lihim na relasyon.
Naging kami na nga ni Elmo at ang alam lang sa opisina namin ay talagang close na close lang kami sa isa't isa. Pero ang hindi nila alam pagkatapos ng trabaho ay sa apartment ko na siya halos umuwi. Doon ko siya mas lalong nakilala, Papa Dudut. Dahil hindi lang pala siya malambing kapag kasama niya ako sa harap ng marami. Mas malambing at maasikaso siya kapag kaming dalawa na lamang ang magkasama. At aaminin ko, isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa kanya ay ang kakaibang galing niya pagdating sa romansa. Si Ivan kasi ay madaling mapagod at makatulog. Pero iba si Elmo. Mas marami siyang alam na gawin para mapaligaya ako. At kahit may pasok kami sa trabaho kinabukasan ay game na game siya na pagbigyan ako. Madalas pa nga ay ako ang sumusuko sa aming dalawa. Sa ganoong paraan daw niya kasi mas naipapakita at naipaparamdam ang totoong pagmamahal niya. Kung paano niya ako pinapaligaya sa bawat oras na kaming dalawa lang ang magkasama. Thank you sa paghatid sa akin, Elmo. Naabala ka pa tuloy. Ano ka ba? Kahit kailan hindi ka naging abala sa akin. O sige, aalis na rin ako. Bukas na lang ulit, daanan kita dito sa apartment mo. Susunduin mo ulit ako? Sigurado ka? Out of the way tong apartment sa bahay ninyo. Wala yun. Kesa naman mahirapan ka pang bumiyahe. Hindi pa ba ipapahakot ni Ivan ang mga gamit niya dito sa apartment niyo? Di ba tinapos mo naman na ang relasyon yung dalawa? Dapat ibalot mo na ang mga gamit niya tapos ipadala mo na sa bahay ng parents niya. To be honest, Elmo, gusto ko kasi muna siyang makausap ng personal bago ko tuluyang tapusin ang lahat sa aming dalawa. Para sana may closure. Pero kung nahihirapan ka na sa ganitong setup, I understand, Elmo. Nakakairita lang kasi na nakikita ko pang mga gamit niya sa loob ng apartment niyo tuwing pupunta ako dito. Pero hindi naman ako nahihirapan sa setup natin eh. Huwag mong isipin yun. Ang sabi ko naman sa'yo, willing ako na maghintay hanggang maayos mo ang lahat. O sige na, pumasok ka na para makapagpahinga ka na. Oh, hindi ka na papasok? Akala ko ba mamasahin mo ang likod ko para mawala ang stress ko? Rhea! Ivan? Oh, bakit parang nagulat ka? Anong ginagawa mo rito? Kailan ka dumating? Paano ko masasabi sa'yo na uuwi na ako? Di ba binlock mo ako sa lahat ng social media accounts mo? Hindi na rin kita makontak sa cellphone number mo. So tama pa lang lahat ng kutob ko. Itong hayop na to ba ang pinalit mo sa akin? Ha? Dude, relax lang. Kausapin mo ng maayos si Rhea. Huwag kang sumagot-sagot dyan kung ayaw mo paluin ko ng tubo yung ulo mo. Eh di subukan mo. Sige, ano? Elmo, huwag ka na sumagot. Mabuti pa siguro umalis ka na. Hindi, akala mo kung sino to eh. Ito ba yung boyfriend mo na walang ibang inatupag kung hindi ang trabaho niya? Hoy tanga, huwag kang tatapang-tapangan dyan. At please, huwag kang umarte na para kang biktima dito. Alam ko na wala ka kasing kwentang boyfriend, kaya pinagpalit ka ni Rhea sa iba. Elmo, tama na. Igago ka pala eh! Ivan! Ang hina mo naman sumuntok, pare. Tama na! Ivan! Pare, mapapatay kitang mayog ka! Ivan, tama na! Ano ba kayo? Elmo, please, umuwi ka na lang. Pero Rhea, ayoko... Please, umuwi ka na. Ay, sige, tawagan mo na lang ako. Sino yung lalaki na yun, Rhea? Bakit pinapapasok mo siya dito sa apartment natin? Dahil ako ang nagbabayad ng upa dito, kaya may karapatan ako na magpapasok ng kahit na sinong tao sa pamamahay na to. Anong ikaw? Eh palagi naman ako nagpapadala ng pera sa'yo, di ba? Na kahit kailan, hindi ko pinakialaman o ginalaw. Kaya huwag mong isusumbat sa akin ang mga pera mo, Ivan. Sandali nga, Rhea. Akala ko ba gusto mong ayusin pa natin to? Paano natin naayusin to? Kung wala ka naman dito. Kaya bumuka ka na lang sa ibang lalaki, ganun ba? Hindi ko siya hinanap. Hindi ko sinasadya ang lahat. Hindi ko sinasadyang makita at maramdaman mula sa kanya ang lahat ng pagkukulang mo sa relasyon nating dalawa. At hindi pa rin yung rason para lukuhin mo ako. Para sirahin mo ang relasyon na to. Ivan,
Inaamin ko naman talaga na may kasalanan ako. Pero wag mo isisi sa akin ang lahat dahil may kasalanan ka rin kung bakit nagkakaganito tayo ngayon. At gusto mo pa talaga ako idamay dyan sa mga kalokohan at kasalanan mo? Oo! Dahil kung hindi ka nawala ng oras sa akin, hindi mangyayaring lahat ng to. Nakatira nga tayo sa isang bahay pero parang hindi naman tayo magkasama. Halos hindi na tayo nag-uusap ng matagal. Tapos umalis ka pa. Lalo mong pinalala ang lahat. Si Elmo, siya ang palaging may oras para sa akin. Pinaramdam niya yon kung ano yung mga bagay na bigla mo nalang inalis sa relasyon natin. Kaya mas gusto mo pang ituloy ang relasyon yung dalawa kaysa ayusin nyo sa atin? Mas pinipili mo siya? Rhea, halos 7 na taon na tayo. Itatapon mo lang ba yun para sa buwisit na lalaki mo na yan? Pakinggan mo muna kasi ako. Gusto ko lang maintindihan mo na hindi lang ako may mali. Dahil hindi ko naman talaga ginusto magkaroon ng kasalanan sa'yo eh. Oo, naging mapaghanap ako ng oras ng pagmamahal na pinagkait mo sa akin. Kaya huwag mong isisi sa akin lahat dahil alam mo, Ivan, na pareho tayong may kasalanan kung bakit nagkakaganito ang relasyon nating dalawa. Oo, ako ang nagloko at nagkaroon ng ibang lalaki. Pero hindi ko naman magagawa yon kung hindi nagkulang ng oras sa akin si Ivan. Hindi mangyayari ito kung nag-effort man lang sana siya na ayusin ang relasyon naming dalawa. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Ivan ng gabing yon ay mas lalo akong naguluhan. May katwiran din naman kasi ang lahat ng sinabi niya. Ang pagsusumikap na ginagawa niya sa trabaho ay para rin sa future naming dalawa. Iniisip ko tuloy na baka nasa akin talaga ang lahat ng mali. Baka naging masyado lang akong mapaglaro at mapaghanap. Baka naghahanap lang ako ng mapaglilibangan at mapaglilipasan ng oras. Pero hindi eh. Dahil sa totoo lang, sa tuwing kasama ko si Elmo, napakagaan ng pakiramdam ko. Masyadong mabilis ang lahat, pero sadyang mabilis lang din akong naging komportable na kasama siya. Ang bilis ko siyang minahal, siguro kasi ay naramdaman ko mula sa kanyang lahat ng hinahanap ko kay Ivan. Sa totoo lang ay hindi ko na alam kung sino ba ang dapat kong piliin sa kanilang dalawa. Kung kaninong relasyon ba ang dapat kong ituloy. Hanggang sa nagdesisyon akong tapusin ang halos 5 buwan na maling relasyon namin ni Elmo. Oo, mas pinili kong ayusin ang sa amin ni Ivan. Ganon din naman siya kaya nagkabalikan din kami kaagad. Bumalik na siya sa apartment at pagkatapos namin na muling pag-usapan ang mga naging kasalanan namin sa isa't isa, nangako siya na babawi sa mga naging pagkukulang niya. At nangako naman ako na kahit kailan, hindi ko nakakausapin pa si Elmo. Kahit na alam kong mahirap yon dahil iisa lang ang department namin sa trabaho. Sinisigurado ko na ang lahat ng pwede naming pag-usapan ay may kinalaman na lang sa trabaho namin. Rhea, sandali. Mag-usap naman tayo. Pwede ba, Elmo? Huwag mo nga akong hawakan. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag mo na ulit akong lalapitan pa kung hindi naman tungkol sa trabaho ang sasabihin mo? Sorry. Gusto ko lang naman na makausap ka. Tungkol na naman ba saan? Tungkol sa atin. Nakapag-usap at nagkalinawan na tayo nung 1 linggo pa. Kaya wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kasi tapos na. Tapos na tayong dalawa. Pero pumayag na ba ako? Kailangan pa ba yun? Oo! Dahil dalawa tayo sa relasyon na to. At hindi pwede na basta mo na lang itatapon ng kung ano man ang meron tayong dalawa. Pero nagawa ko na. Tinapon at tinapos ko na ang lahat dahil gusto ko nang ayusin ang relasyon namin ni Ivan. Mahirap ba talagang intindihin yun? Ayoko na.
Tanggapin mo nang tapos na tayo. Paano tayo? Paano yung nararamdaman natin para sa isa't isa? Wala na nga tayo. Pwede ba, Elmo? Wag mo naman na akong pahirapan pa. Bakit? Sa tingin mo ba ikaw lang ang nahihirapan? Mas nahihirapan ako dahil ako yung naiwan sa ere. Kaya nga paulit-ulit ako nagsusori. Dapat nung una pa lang hindi na kita in-entertain. Dapat hindi ko na pinagulo ang sitwasyon namin ni Ivan at iniwasan na lang kita. Alam ko naman kasi na sa umpisa pa lang mali na eh. Ginamit kita para punan yung mga pagkukulang sa akin ni Ivan. Hindi mo ako ginamit. Minahal mo ko at yun ang alam ko. Kung ano man ang namamagitan sa atin, totoong pagmamahal yun. Na mali pa rin. Kung ano man na naging relasyon natin mula sa umpisa, mali lahat yun. Bakit hindi natin subukang itama? Pwede naman na ako ang piliin mo. Dahil ako talaga ang mahal mo. Ano bang alam mo sa nararamdaman ko? Hindi sa pinangungunahan kita. Pero sigurado ako, Rhea. Sa bawat halik at haplos mo sa akin sa mga oras na tayong dalawa lang ang magkasama. Mahal mo ako. Minahal mo ako. At hindi mo ako ginamit para lang gawing pampalipas oras mo. Aminin mo na. Aminin mo kung anong totoong nararamdaman mo. Ayokong itapon at sayangin yung halos 9 na taon na relasyon namin ni Ivan. Hindi ko kayang itapon ang mga taon na pinagsamahan namin para lang sa'yo. So yun ang totoong dahilan. Binalikan at pinili mo siya hindi dahil siya ang mahal mo, kundi dahil nanghihinayang ka lang sa tagal ng relasyon ninyong dalawa. Rhea, hindi mo ba naisip na dapat mas manghinayang ka sa oras na dapat ay ibinibigay mo sa totoong mahal mo? Ewan ko. Sa totoo lang hindi ko na alam. Kung naguguluhan ka pa pala, bakit nakipagbalikan ka kaagad sa kanya? Dahil gusto ko nang ayusin ang relasyon namin ni Ivan. Kahit hindi ka sigurado na mahal mo pa rin siya? Oo. Dahil yun ang nag-iisang bagay na sigurado ko na gusto kong gawin. Ang hindi masayang ang napakatagal na pinagsamahan namin ni Ivan. Kaya please lang, Elmo, layuan mo na ako. Papadudot, aaminin ko na isa sa mga dahilan kung bakit nakipagbalikan ako kay Ivan ay dahil nanghihinayang ako sa ilang taon na relasyon naming dalawa. Isa pa ay si Ivan kasi ang first boyfriend ko na hiniling ko na sana ay maging last ko na rin dahil siya na ang gusto kong mapangasawa. Kaya lang mula nang makilala at makasama ko si Elmo, parang nagbago ang lahat. Naramdaman ko, Papadudot, na parang mas matimbang na siya sa puso ko. Iba kasi ang saya na ibinibigay niya sa tuwing magkasama kaming dalawa noon. Mas magaan at masarap siyang kausap. Para bang chill lang lahat at walang pressure. Hindi kagaya ni Ivan na walang ibang gustong pag-usapan kung hindi trabaho at mga plano para sa future. Pero kahit alam ko sa sarili ko na mas mahal ko na si Elmo, ay si Ivan pa rin ang pinili ko. Ayoko kasing magtapon ng maraming taon para lamang sa ilang buwan namin ni Elmo. Paano nga kung masyado lang kaming natuwa sa isa't isa, pero pampalipas oras lang naman talaga ang lahat. Paano kung may ugali pa kami na hindi na ipapakita na pwede naming ika-turn off? At least si Ivan, kabisado ko na ang lahat sa kanya at ganon din siya sa akin. Kaya naman ginawa ko ang lahat para tuluyan ng maiwasan pa si Elmo sa loob o labas man ng opisina. Kasabay ng pag-iwas ko kay Elmo ay ang pagfo-focus ko na maayos ang relasyon naming dalawa ni Ivan. Hindi na rin naman siya bumalik pa ng Dubai at dito na ulit sa Pilipinas nagtrabaho. Nangako rin siya sa akin na tutulungan niya akong ibalik yung dating kami para maayos ang relasyon namin. Naging maayos kami sa umpisa, Papadudot, at hindi na masyadong nagtatalo. Pero habang tumatagal ay parang nagsisimula siyang bumalik sa dati.
Yung Ivan na cold, workaholic at mainit din ang ulo pagdating sa bahay. Hanggang sa bumalik na nga kami sa dati ni Ivan. Bumalik na rin ang dating Ivan na palaging dahilan ng pag-aaway naming dalawa. Oo, hindi na siya nag-overtime sa trabaho. Hindi na rin pumapasok kapag Sabado o Linggo. Pero parang gano'n na rin ang naging setup naming dalawa. Dahil palagi niyang inuuwi ang mga trabaho niya sa bahay. Palagi ko siyang hindi makausap ng maayos o kahit malambing man lang. Pero pagkatapos naman niyang gawin ang mga inuuwi niyang office work, saka siya lalapit sa akin at magsusorry sa pag-init ng ulo niya at mabilis na pagkairita sa akin. Nang dahil doon ay nagsisimula ko ng maramdaman, Papa Dudut, na parang nagkamali ako ng pinili at naging desisyon. Lalo na kapag nagsisigawan na kami ni Ivan sa loob ng apartment at nagkakasumbatan. Nasa huli naman ay naayos din naming dalawa. Iniisip ko noon na palagi na lang ba talaga kaming ganito. Walang ibang ginawa kung hindi ang mag-away ng dahil sa trabaho niya. Tapos magkakaayos din sa bandang huli. Minsan kasi ay nakakasawa at nakakapagod na. Isang araw ay lumapit sa akin si Elmo at kagaya ng dati ay pilit ko siyang pinagtatabuyan. Pero ang sabi niya noon ay gusto niya lamang ipaalam sa akin na nakita niya si Ivan sa isang restaurant na malapit sa kanila. May kasama raw itong babae at isang batang lalaki na kamukha nito at pinaghihinalaan niyang anak ni Ivan. Dumiretso pa raw ng grocery na malapit sa restaurant ang mga ito. Hindi lang daw yon isa o dalawang beses dahil linggo-linggo raw niyang nakikita ang mga ito na magkakasama. Sobrang nagalit ako kay Elmo dahil pakiramdam ko nang dahil sa kagustuhan niyang mabawi ako kay Ivan ay sinisiraan niya at gumagawa na siya ng kwentong paninira sa boyfriend ko. Kaya naman sinabihan ko na siya na itigil na ang paninira kay Ivan. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, mula nang sabihin niya yon ay hindi na nawala ang kaba sa dibdib ko. Kaya naisipan ko na sorpresahin si Ivan pagkatapos ng trabaho niya sa opisina. Ang hindi ko alam ay ako pala ang masosorpresa dahil sa mga malalaman ko. Nasaan na kaya si Ivan? Hindi niya na sinasagot ang mga tawag ko. Ang sabi ng guard sa opisina nila, nandito lang daw siya sa restaurant. Teka, siya yata yun. Pero sino yung babaeng kasama niya na inabutan niya ng pera? O sige na, saka na lang tayo mag-usap. Okay naman na siguro yung perang binigay ko, hindi ba? Babalik na ako sa opisina. Ivan? Rhea? Anong ginagawa mo dito? Wala lang. Gusto lang kitang sorpresahin. Parang ako pa yata ang masosorpresa dito. At nandito pa talaga kayo sa sulok. Para hindi kayo masyadong kita, ganon? Teka ha, tatabi ako sa inyo. Para naman updated ako sa mga ganap sa buhay nyo. Sige, salamat ulit ha. Tawagan mo na lang ako kung kailan mo siya gustong makita. Sandali lang. Hindi ka pa nga pinapakilala ng boyfriend ko sa akin eh. O baka naman gusto mo na ikaw na magpakilala sa sarili mo. Para malaman ko na rin kung bakit kanya inaabutan ng pera. Upo ka muna. Bitiwan mo nga ako. Wala akong dapat na sabihin sa'yo ha. Ganon? Ivan, pwede bang pagsabihan mo nga tong babaeng to? At saka sabihin mo sa kanya na kumalma siya. Kung hindi, papatulan ko talaga tong girlfriend mong pabebe. Ang kapal na mukha nito. Rhea, please, kumalma ka lang. Huwag tayong gumawa ng eksena rito. Joy, sige na, umalis ka na. Ako nang magpapaliwanag kay Rhea. Ayusin mong paliwanag mo, Ivan ha, dahil kung hindi magwawala talaga ako rito. At ikaw, babae ka. Nakakaya ka. Ang dumi-dumi mo. Sumasawsaw ka sa relasyon namin ng boyfriend ko.
At hindi rin naman masyadong makapal yung mukha mo dahil may gana ka pa talagang manghingi ng pera kay Ivan. Pwede bang ayus-ayusin mo yung pananalita mo? Wala kang alam. Siguraduhin mo munang tama yung binibintang mo sa akin, ha? Bakit? I-deny mo pa ba? Eh huling-huli na kayong dalawa, mangwalang niya kayo? Okay, fine. Para manahimik ka na. Wala kaming relasyon ng boyfriend mo. Kaya pwede ba? Ayoko ng gulo dahil hindi ako pumapatol sa mga taong makitid ang pag-iisip. At talagang hinahamon mo kung babae ka. Akala mo kung sino ka, ha? Pumili ka ng lalaking aahasin mo. Huwag tong boyfriend ko. Hindi ko nga inahas yung boyfriend mo. Kaya dahan-dahan ka sa mga pinagsasabi mo. Joy, tama na. Ako nang bahala magpaliwanag kay Rhea. Umalis ka na, please. Bakit ba akong inaawat mo? Yang palingkerang girlfriend mo ang awatin mo. Palingkera pala, ha? Halika ditong babae ka! Rhea, ano ba? Sinabi ng tama na eh. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Nakakahiya na sa mga tao, oh. Wala akong pakialam! Halika dito! Para magkaalaman tayo. Maabot ko lang talaga yung buhok mo, manghihiram ka ng mukha sa sahig! Rhea, tama na nga. Tumigil ka na! Mabuti pa, Ivan, aalis na ako, ha? Sabihin mo na lang kung kailan mo gustong dalawin ng anak natin. Anak? May anak kayo ni Ivan? Magpapaliwanag muna ako. Ikaw? Ang sabi mo, wala kayong relasyon ng boyfriend ko. Pero sabihin mo sa akin ng totoo, may anak ba kayong dalawa ni Ivan? Oo, meron! May anak kami ni Ivan. 4 years old na siya at kaya ako inaabutan ng pera ng boyfriend mo para sa sustento niya sa bata. Okay na ba? Matatahimik ka na ba? Tawagan mo na lang ako, Ivan, ha? Kung kailan mo ulit gusto makita ang anak mo. Aalis na talaga ako. Rhea, sandali! Teka muna! Pahinga mo muna ako! Magpapaliwanag ako! Ano pang ipapaliwanag mo? Eh sinabi na sa akin lahat ng babae mo tungkol sa anak niyong dalawa. Hindi mo kasi naiintindihan ko ano yung nangyari. Pues, ipaintindi mo sa akin na huwag kong paniwalaan yung mga sinabi ng babae mo. Pakinggan mo muna kasi ako. Hindi ko naman tinatanggi na may anak kami ni Joy. O ano pa pala ang gusto mong sabihin? Ha? Na wala naman talaga kami relasyon ni Joy. Wala kayong relasyon, pero may anak kayo? Ang galing mo rin. Napakagaling mong magtago. Alam mo, tama sila. Dapat hindi ko na binigyan pa ng pagkakataon tong relasyon natin. Dahil mulat sa pulba lang sa ating dalawa, ikaw na talagang manloloko! Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na totoo pala ang lahat ng sinabi ni Elmo tungkol kay Ivan. Na niloloko ako ng lalaking pinili at binalikan ko. 5 taon. 5 taon na niya pala akong niloloko. Kahit sabihin niya na isang beses lang na may nangyari sa kanila ni Joy, nakabuo pa rin sila ng bata. May anak na siya na itinatago niya sa akin ng ilang taon. Na kaya pala halos pinapatay na niya ang katawan niya sa pagtatrabaho ay para mas maitago niya sa akin ang responsibilidad niya sa anak niya. At kung hindi ko pa sila mahuhuli sa akto, mukhang wala pa talagang balak si Ivan na sabihin sa akin ang katotohanan. Sobrang sakit lang. Kasi pinilit ko pang ayusin ang relasyon namin na matagal na pala talagang sira ng dahil sa kanya. Akala ko kasi ako talaga ang may mali kaya magulo ang relasyon naming dalawa. Na naging masyado lang akong mahina at mapaghanap dahil sa kawalan ng oras ni Ivan para sa akin. Pero may dahilan naman pala lahat ng ginagawa niyang sobrang pagsusumikap sa trabaho. Hindi lang yon para sa akin o sa amin. May kahati na pala ako. Matagal na.
Naisip ko noon na kung hindi ko pa nalaman ang katotohanan, hanggang kailan niya ako lolokohin at itatago na may anak na pala siya sa ibang babae. Kaagad akong umuwi ng apartment ng araw na yon para iimpake ang lahat ng mga gamit ko. Pero sumunod din si Ivan para subukan pa akong kausapin at pigilan kahit na oo na talaga ang desisyon ko. Natapusin na ang lahat sa aming dalawa. Rhea, please. Itigil mo muna kasi ang pag-iimpake mo. Teka, mag-usap muna tayo. Para saan pa? Nakita at nalaman ko na lahat. Sinabi na ng babae mo sa mismong harapan ko na magkaharap-harap tayo kanina. Kaya alis na ako sa apartment na to dahil ayoko na. Pagod na akong ayusin ang relasyon nating dalawa na paulit-ulit mo lang na sinisira. Pakinggan mo muna kasi ako. Para saan? Para sa mga bago mong kasinungalingan? Hindi naman ako nagsinungaling eh. Hindi ko lang kagad sinabi na may anak na ako. At kailan mo planong sabihin sa akin ang tungkol sa kanya? Na nabuo lang naman ang batang yon habang magkarelasyon tayong dalawa. Kapag may lakas na ako ng loob, Rhea, sasabihin ko naman sa'yo eh. Kapag may sapat na akong ipon para sa pagpapakasal natin, maniwala ka naman sa akin. Wala talaga kami relasyon ni Joy. Ha? Wala kayo naging relasyon pero nakabuo kayo ng bata? Wow! So ano yun? Nag-shake hands lang kayo tapos nabuntis na siya? Inaamin ko naman na nagkamali talaga ako eh. Pero isang beses lang yun. Isang gabi lang. 5 years ago, nang umuwi ka sa probinsya ninyo, naglasing ako mag-isa sa bar dahil hindi ko nakuha ang promotion na matagal ko nang pinaghihirapan. Doon ko nakilala si Joy. Tapos wala na ako masyadong matandaan. Basta nagising na lang ako na… Na may nangyari sa inyong dalawa. Ang galing. Ang galing mong gumawa ng kwento kahit kailan, Ivan. Pero yun nga kasi ang totoo. Hindi ko na nga siya nakita pagkatapos ng isang gabi na yun. Hindi na siya nagparamdam. Tapos 2 years ago, bigla na lang siya bumalik. Pinakilala niya sa akin si Ian, yung anak naming dalawa. Eh bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Dahil natakot ako na baka hiwalayan mo ko kapag nalaman mo ang totoo. Kaya tinago mo na lang sa akin. At wala ka na talagang balak na sabihin sa akin ang tungkol sa batang yun? Meron naman, pero hindi pa dapat ngayon. Dahil hindi ko pa kaya. Wala pa ako sapat na lakas ng loob. Kaya nga nagsusumikap ako sa trabaho eh. Dahil gusto kong ipakita sa'yo na ako yung lalaking mas karapat dapat para sa'yo. Kahit may anak na ako sa ibang babae. Lahat ng ginagawa ko sa trabaho para sa'yo, Rhea. Para sa ating dalawa. Hindi rin. Dahil ang totoo, lahat ng pagpapakahirap mo sa trabaho ay para sa responsibilidad na ginagampanan mo sa anak mo bilang ama. Para hindi ko maramdaman na nababawasan ang ipon nating dalawa na sinasabi mong para sa kasal natin. Tama ako, di ba? Rhea naman. Kaya mo rin siguro biglang sinunggaban yung pagkakataon na ipadala ka ng kumpanya nyo sa Dubai para kumita ka ng mas malaki at makapag-ipon ng mas mabilis. Ano? Rhea, I'm sorry. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya wag akong paulit-ulit mong dinadahilan at ang relasyon nating dalawa kung bakit halos patayin mo na yung sarili mo sa trabaho. Dahil alam mo sa sarili mo na para rin yun sa tinatago mong anak. Nakakatawa ka lang eh. Galit na galit ka nung minsang nagkamali ako dahil sa pagkukulang mo sa relasyon natin. Pero ikaw, eto, araw-araw mo palang binibilog ang ulo ko. Sa bawat oras na magkasama tayo, niloloko mo ako. Rhea, please. Pwede pa naman natin ayusin to, hindi ba? Mahal kita at pinagsisihan ko na lahat ng mga naging pagkukulang at pagkakamali ko sa'yo. Magsimula tayo ulit. Ayusin natin ang relasyon na to. Pagod na ako, Ivan. Pagod na akong ayusin tong relasyon nating paulit-ulit lang din namang nasisira ng dahil sa'yo. Rhea, please.
Rhea, mahal kita. Mahal na mahal kita. Please naman, huwag mo naman itapon ang 9 na taon natin para lang sa isang pagkakamali ko. Maawa ka naman. Huwag mo sayangin yung napakahabang panahon na pinagsamahan natin. Alam ko naman na mahal mo pa rin ako. Last na to. Please, Rhea. Rhea, isang chance na lang para sa ating dalawa pakiusap. Hindi ko na alam. Masyado nang magulo lahat. Litong-lito na yung isip ko. Siguro hayaan mo na lang muna akong makapag-isip-isip. Hayaan mo na lang muna akong umalis dito sa apartment na to. Papa Dudut, umalis na nga ako ng apartment namin ni Ivan at tuluyan ko na ring tinapos ang relasyon naming dalawa. Alam ko naman kasi na yun naman talaga dapat ang matagal na naming ginawa. Dahil hindi na talaga nagiging maayos ang pagsasama namin. Hindi ko kaagad nadala ang lahat ng gamit ko pa uwi sa bahay namin. Binalikan ko lamang ang iba kapag wala sa apartment si Ivan. Pumayag na rin siya sa sinabi ko na hatiin na namin ang naipon naming pera na dapat ay para sa kasal namin. Paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin siya sa bahay para subukan ng makipag-ayos sa akin, pero hindi ko pa rin siya gaanong kinakausap. Ang madalas kong sinasabi sa kanya ay kailangan ko pa ng oras para makapag-isip-isip kung may dapat pa ba kaming ayusin. Ang sabi niya ay hindi siya aalis ng apartment dahil umaasa siya na babalik pa rin ako para magkaayos kaming dalawa. Pagkatapos ng ilang araw ng vacation leave ay bumalik na rin ako sa trabaho at unti-unti na rin bumalik ang closeness namin sa isa't isa ni Elmo. Pero nilinaw ko sa kanya na masyado pang maaga para umasa siya na kakayanin ko nang pumasok muli sa isang relasyon. Ayoko rin naman kasi siyang maging palakip-butas lamang kung sakali. Gusto ko kapag pumasok na ako sa isang relasyon na kasama siya, sigurado na ako na siya ang mahal ko at wala nang Ivan na magpapalito ng isip ko at nararamdaman ko. Ayoko nang magpadalos-dalos sa mga desisyon at masaktan lang sa huli. Dahil sa totoo lang, may bahagi pa rin ng isip ko na gustong bumalik kay Ivan at ayusin ang lahat. Hanggang sa ngayon ay nalilito pa rin ako sa kung ano nga ba ang dapat na maging desisyon ko, Papa Dudut. Kung sino ba kina Ivan at Elmo ang dapat na piliin ko. Sobrang nangihinayang ako sa tagal ng pinagsamahan namin ni Ivan at minsan pakiramdam ko yun na lang ang dahilan kung bakit gusto ko ulit siyang bigyan ng bagong pagkakataon. Si Elmo naman ay dumoble ang effort sa panliligaw sa akin. Pumasok sa isipan ko na bakit hindi ko siya bigyan ng isang pagkakataon. Pero paano kung hindi mag-workout ang relasyon naming dalawa? Paano kung hanggang panakip-butas lang talaga siya? Paano kung masayang lang din ang oras na ibibigay ko sa kanya na sana ay kay Ivan ko na lang ibinigay? Papa Dudut, sana po ay matulungan ninyo ako at ng ating mga kabarangay sa problema at pagkakalitong kinakaharap ko sa ngayon. Alam kong hindi naman maiiwasan ang masaktan o makasakit ako sa desisyon na gagawin ko. Pero hanggat maaari sana, ayoko nang magkamali at magsisi sa bandang huli. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko. At ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako sa payong maibibigay ninyong lahat sa akin. Ang inyong kabarangay at kapuso forever, Rhea.